Pagpupugay, Young Master. Pakiusap, Young Master, bumalik na kayo. Great. Sino ba kayo? Uy, gumagawa ba kayo ng drama? Young Master, ako ang tagapamahala ng Pamilya Lin, ang pinakapinuno ng angkan sa Haicheng. At kayo naman ang isang panganay na anak ng Pamilya Lin na nawalay sa amin. Mahigit 20 taon namin kayong inanap, at sa wakas ay natakbuhan na rin namin kayo. Seryoso ka ba? Ito ay lubos na katotohanan. Young Master, ito ang inyong itim na card, na eksklusibo para lamang sa inyo. May lamang 10 bilyong pondo. Tutuba, tingnan ninyo sa inyong telepono at malalaman ninyo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, 10. Grabe, ang daming zero. Talagang ang may 10 bilyon dito. Hindi lang iyang pera, ang walang hanggang manegosyo at arian ng Pamilya Lin, ay sa inyo rin, naghihintay na pamahalaan ninyo. Asa ako? Samahan mo ako. Pumunta sa reunion namin. Class reunion, Ziga, mabuti. Uwi na agad ako. Ay, teka lang. Iyang sinasabi mong walang hanggang kayamanan, pagkatapos ko munang asikasuhin ang asawa ko. Saka na lamang natin usapan iyan. Mauna na ako. Tiyakin ninyong ligtas si Young Master, ngunit huwag ninyo siyang gambalain. Opo. Uy, Shuya, may magandang balita ako para sa iyo. Sa totoo lang, mayroon akong. Huwag mo na munang sabihin. Male, late na tayo. Class reunion, malapit na tayong mahuli. Sige na nga. Sasabihin ko sa iyo mamaya. Tara na, samahan kita. Gagawin mo ba yan suot ang ganyan? Anong problema dito? Hindi ba't wala na akong oras magpalit? At saka, mga kaklase mo lang sila. Siguro naman hindi sila magagalit. Hindi ba? Hayaan na, tara na. Tara. Oh, hindi ba ito ang dating beauty queen ng eskwela si Chen Shueyao? Bakit nakasakay lang sa bike ang dumating? Yue, bakit ka nandito? Mahal, ito pala ang kaklase mo? Bakit may delivery guy pa? Asawa ko yan si Lin Fan. Kaya pala, siya pala ang motor kanina, nahatid sa'yo, asawa mo pala. Mahal, akala mo ba lahat ng tao katulad mo mayaman? Snowy, siya pa naman ang dati nating campus queen. Pero hindi lang maganda ang paningin. Nakakita ngang delivery dog. Ngayon naging katawa. Tawa na. Yue, inaamin kong mas mayaman ka sa akin. Pero ang pagsasalita mong ganyan sa asawa ko, hindi ba yan sobra na? Anong sobra diyan? Snowy, sasabihin ko sa iyo, kaming nga babae, kailangan gumastos para mag-alaga. Tingnan mo ang sarili mo. Ilang taon lang tayong hindi nakita. Ang itim ng balat mo. Ay, nakaroon ka ng wrinkles. Hindi ba dahil sa sobrang mahirap ang asawa mo? Snowy, ano nang usapan ninyo? Wala langgi, umalis na tayo. Usapan namin na may mga taong walang pera pero nakbabala pa rin pumunta sa class reunion para makakain ng libre. Mukhang hindi kami welcome sa inyo. Sino ka ba sa tingin mo? Nagsasalita kami, wala kang karapatang sumabat. May bago kang order, pakitingnan. Sige, sa wakas, tahimik na. Ako, nagbigay ako sa iyong 50 kilometrong delivery order. Kaya tumakbo ka na, wag ka nang maging sagabal sa paningin ko. Masyado na kayong lumalabis. Snow Yaw, hindi yan tama sa iyo. Malinaw namang tinutulungan ka namin. Bakit ka pa nagagalit sa amin? Ganyan mo ako niloloko. Tinutulungan mo ako. Siyempre, ikaw ang dating pinakamagandang muse ng High City Namo 1 Middle School. Paano ka makukuha ng basurang tagapahati na iyan? Snow Yaw, kung ako sa iyo, hiwalayan mo na agad siya. Yue, manahimik ka? Mukhang, pinuntahan niyo talaga ako ngayong araw. Sino ka ba para punain ko? Bilisan mo at ihatid mo na kung hindi reklamo kita. Mayroon kang order na kinansela. Paumanging, ang order na ito ay pinili kong. Kubat kunin. Guyue, Snow Yaw, nakarating na kayong lahat? Snow Yaw, nabalitaan kong nakasakit ka kamakailan. Wala rin akong oras na bisitahin ka. Hindi ka siguro galit sa akin, hindi ba? Ayos lang, sapat na sa akin na naalala mo ako. Pujayu, nandito ka na. Malit na Meng. Sino ito? Nagdala pa ng delivery rider sa reunion? Nakikita mo ba yung nag-deliver dun? Huwag mo siyang papasukin mamaya. Opo, naiintindihan. Ginang Liang, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong hindi makakapasok ang batang iyon. Dumating na si Kuya Yu, bakit hindi ka pumasok? Nakita mo ba yung alalay na iyon? Makakasabay namin siya sa pakain mamaya. Nakakasuka isipin. Kung nakakasuka, edi huwag kang pumasok. Paano ka nakikipa-usap kay Kuya Yu namin? Ikaw na utusan. Bakit? Gusto mo bang maging alipures niya? Gusto mo ba ang gaway? Bata ka.
Hindi pa nagagalit ang amo, pero nagagalit ka na, Alipures. Isa ka talagang mabuting aso. Naku, mahal huwag ka ganyan. Siya ang asawa ni Sueyaw. At dumating din siya para dumalo sa reunion na ito. Ano? Tingnan mo siya, amoy pawis, ang dumi, duming ang hitsura, makakasabay namin sa pakain. Mahal, huwag mong sabihin iyan. Sueyaw, prangka lang talagang magsalita ang asawa ko. Huwag mo nang intindihin, ha? Sina papasok na Kami. Honey, tara na, pumasok na rin tayo. Huwag na nating pansinin itong alalay. Ang Zhenghao Grand Hotel ay ang isang 6-star hotel sa Haicheng. Sa hitsura niyang iyan, tiyak na hindi siya makakapasok doon. Lin Fan, baka huwag na lang tayong pumunta. Ano bang pinagsasabi mo, Shueyao? Alam kong gusto mo talagang dumalo sa reunion na ito. Hindi dahil lang sa sinabi nila sa akin. Hindi na tayo pupunta, hindi ba? Ganito, nanggangako ako sa iyo. Mamaya, ako ay tututukan ang pagkain lang. Kahit anong sabihin nila, magpapanggap na lang ako na hindi nakakarinig. Ang hindi mayos manamit, hindi pinahihintulutang makapasok. Kuya Guard, bakit mo sinasabing hindi kami disente manamit? Ay, itong babae, maganda ang suot, pwede siyang pumasok. Pero ikaw, amoy, pawis na taga, deliver, siguradong hindi ka namin papapasukin. Alam mo ba na ang Zhenghao Grand Hotel ay may pinakamataas na pamantayan at pinakamahusay na kalidad na hotel. Dito sa Haicheng, ito ay 6-star at nanggunguna sa lahat. Naintindihan mo ba iyan? Ikaw na taga, hatid lang, pumunta rito. Makasisira ka lang sa imaheng ang hotel namin, ha? Hindi, anong klaseng pananalita yan? Huwag kang mag-alala, Shueyao. Pumasok ka na muna sa loop at samahan mo ang makaklase. Batiin mo sila at papasok din ako agad. Huwag kang mag-alala, magtiwala ka. Sigurado akong maayos ko ito. Sina? Ay naku, sinasabi ko na sa iyo. Ano bang panahon ngayon? Mayroon pa ring guard na mapangmata sa kapwa, ha? Kung ako ay taga, hatid lang. Ikaw, ano ka? Asong tagabante. Anong sabi mo? Anong, ikaw? Sabi mo hindi ako disente manamit. Kung gayon, tatanungin kita. Ano ba ang may tuturing na disente? Kahit papaano, ang suot mo, dapat kahawig ng tao. Ako, anong problema sa suot ko at bakit hindi ako mukhang tao? Ano itong gamoy? Ang baho, kayo sa Zhenghao Grand Hotel. Paano kayo magtrabaho? Pinapapasok niyo ba ang ganitong klaseng tao? Huwag na kayong magpatumpik. Tumpik. Kalatkarin niyo na siya. Huwag niyang sirain ang pagpasok ko. Ginangwu, nasisira ang inyong paningin dahil sa batang ito. Palalayasin ko na siya agad. Ajan mas maganda. Aba, anong klaseng matao ito? Hindi man lang nila alam kung nasaan sila lulugar. Ang lugar ito ay para ba sa iyo na isa ka lamang taga-hatid? Ay naku. Bakit parang sa lahat ng lugar may mga taong tumitingin ng mababa sa iba? Deliver lang ako. Kumikita ng pera gamit ang sarili kong makamay. Kinain ko ba ang bigas ninyo? Bakit niyo kami minamalit kaming mga delivery riders? Ay tama. Ako ay isang utusan. Kayo, ano kayo? Poodle? Naukay-bili ka na. Bakit nakatunganga pa kayo diyan? Hindi pa ba ninyo siya hihilahin palabas? Opo. Ilalabas na po namin siya agad. Sandali, makapatid, ngayon, ako itong minamalit niya. Ako na isang delivery rider, pero bukas, baka kayong magwardiya naman ang maliitin niya. Ginagawa natin ang pinakamabigat at pinakamahihirap na trabaho. Maliit na nga ang kita. Bakit kailangan pa tayong apihin, diba? Isipin ninyo. Kuya, tama siya. Tama ka diyan. Huwag na kayong magsayang ng oras, gawin ninyo na. Pero kuya, isang buwan tayong gwardiya. Hindi naman tayo kumikita ng malaki. Mas malaki pa nga ang kikitain kong natatrabaho sa pabrika, tapos inaalipusta pa tayo ng mga taong ito araw. Matagal na akong ayaw magtrabaho rito. Ang galing ng kapatid na ito, may dignidad din tayong lahat. Ang trabaho ay walang pinipiling estado. Bakit sila? Dahil lang may kaunting kapangyarihan sila. Mas nakakataas na sila kaysa sa atin. Tama. Matagal ko nang ayaw sa sobrang mataas na ugali nila. Kuya, paano kung delivery rider na lang din tayo? Kapatid, sa deliver ngayon, sa isang buwan, nakakakuha ba nga 3,000? Gagawin din namin yan. 3,000? Maliit na bagay lang yan. Kung magsisikap ka, ang kumita ng 10,000 sa isang buwan ay walang problema. Narinig mo ba, kuya? Pwede palang kumita ng mahigit 10,000 sa isang buwan sa deliver. Bakit pa tayo magiging gwardiya? Hoy kayong dalawa, bakit pa kayo nakatunganga diyan? Ano ang gagawin ko? Patatalsiking kita. Ikaw na asong bante, anong pinagsasabi mo? Matagal na kitang tinitiis. Tigilan na ang pagka, mapang, api. Nagpapakalaki ka ng ulo, ayoko na. Pare, tara na. Ginanggu,
Tingnan mo ito. Ano ito? Ano? Ito ay para sa iyo. Isang malakas na sampal na ito. Sampal. Sinampal ako ng asong bantay. Tulong, tulong. Bugbugin niyo ang asong bantay na iyan hanggang mamatay. Mahal ko, nakipag-usap na ako sa manager ng lobby. Tutulungan kitang turuan ng leksyon ang deliver na iyon. Napakahusay talaga ni Kuya Kun. Sa tingin ko hindi siya makakapasok ngayon. Salamat Kuya Kun, mamaya, may inihanda akong malaking sorpresa para sa iyo. Ate Meng, hindi ba tama ang ginagawa ninyo? Gaano man ang mangyari, asawa pa rin siya ni Shueyao. Xiaotang, ginagawa ko ito para sa ikabubuti ni Shueyao. Sa tingin mo, pakakasalan niya ang walang kwentang asawa? Anong kinabukasan ang talagang makukuha niya? Tama, Xiaotang. Tingnan mo kaming ni Ate Meng. Dahil lang nakahanap kami ng mabuting asawa, kaya kami napapanatiling ganito kaganda. Si Shueyao talagang mali ang pinili niya. Ang ginagawa namin ay hindi ba tumutulong din naman sa kanya para makita ang tunay na kulay ng tagapahatid na iyon. Para makahanap siya ang isang tunay na angkop at mabuting asawa. Ano ang pinag-usapan ninyo? Pinag-usapan namin ang asawa mong deliver. Natatakot ako na ngayon baka hindi siya makapasok sa hotel na ito. Shueyao, nagbibiro lang sila sa iyo. Tara na, dali, umupo ka. Mga tao, bakbugin niyo ang tagapagbantay na ito hanggang mamatay. Anong nangyayari? Jinang Wu, sino ang pumalo sa iyo? Ako ang pumalo. Ito ang babaeng ito ay nambubuli lang ng mahihina. Pinalo niya kaming dalawa, kaya kinailangan naming bugbugin siya. Dapat lang na makatuwiran ito. Oh, tama yan. Ang matandang bruha na ito ay napakasama. Wala siyang respeto sa ating mga kapatid na mga security guard. Kapitan Sun, sila ay makaw mo. Ikaw na ang bahala kung paano mo ito ayusin, ha? Kayong dalawa, tumabi kayo. Kapag ingay pa kayo, hindi na kayo asa sa subeldo ninyo sa buwang ito. Manager, nakita mo na, hindi ba? Itong tagapagbantay na ito na mayabang, naglakas, lupa siyang magsalita ng ganyan, huwag mo silang hayaang makalusot. Tama ang sinasabi ni Ginang Wu, huwag kang mag-alala, mauna ka na, hayaan mong ako ang bahala na tapusin ito, okay? Tinitiyak ko na hindi makakaligtas ang sinumang nanakit sa iyo, okay? Kayong dalawa, kalat ka rin niyo ang batang ito at ituring nating tapos na ang isyong ito. Kung hindi, zisiguraduhin kung hindi kayo makakatira sa Haisheng. Bilisan niyo at simulan na. Sijo, tingnan natin sino sa inyo ang maglalakas, loop na gumalaw. Kijilang, tingnan ko kung sino ang matatangkang gumalaw. Sino kayo? Alam ba ninyo kung anong lugar ito? Ang Zhenghao Grand Hotel ito. Naglakas, loop kayong magpakitang kawalang. Galang dito, gusto mo bang mamatay? Idilat ninyo ang inyong magamatang walang kwenta? Tingnan mo kung ano ito. Ay, Ginong Lin. Ang bata po ay hindi nakakita sa inyong kahalagahan. Ginong Lin, patawarin ninyo ako, Ginong Lin. Magandang hapon po, Ginong Lin. Kayo, isa. Mayabang kayo at mapanghusga ang reputasyon ng ating Zhenghao Group? Ay, sinisira ninyo. Alam ba ninyo kung sino itong taong ito? Customer ngang iting hotel ang taong ito. Ang sabi, ang customer ay parang Diyos. Ganyan ba ang paraan ninyo para tratuhin ang inyong Diyos? Tama po kayo, Ginong Lin. At isa pa, sa atin bang Zhenghao Grand Hotel, kailan pa nakaroon ng patakaran na ang sinumang hindi mayos manamit ay hindi pwedeng pumasok? Sinong magpapaliwanag sa akin sino? Kailan inilatak ang patakarang ito? Ginong Lin yan. Tumahimik ka, itong manager na lobby. At ikaw, tapos na ang inyong Peking security captain. Kunin ninyo at dalhin sila. Ipadala ninyo sila sa minahan carbon para magmina. Ginong Lin, alam na po namin at kinikilala ang aming pagkakamali. Daling. Ginong Lin? Kayo namga security guard, hindi ba ninyo alam ang inyong tungkulin? Ang tungkulin ninyo ay panatilihin ang kayusan sa ating hotel, protektahan ang seguridad ng ating hotel, hindi ang majing aliping ng mayayaman. Kung sa anumang araw, makita ko ulit kayo na nakpapakitang labis na pagpapakumbaba sa mayayaman. Meg, ingat kayo at baka gawin ko kayong aso. Umalis. Masusunod po. Pasensya na po, Batang Ginu. Ang gaming mga empleyado sa hotel ay hindi na tren ng mayos. Kaya po kayo ay nagdusa. Ngunit inabisuhan ko na po ang kusina na maghanda ng pinakamasarap na piging at ihatid agad sa inyong silit. Patawarin po kami. Naintindihan ko. Boss Kun, dahil matagal na kaming makaibigan ni Ate Meng, itong proyektong ito, isang konsiderasyon naman po ang kumpanya ng aming si Kinyu. Itong proyektong ito, kahit sino pa ang gumawa, pareho lang. Dahil mayroon tayong ganitong relasyon. Walang problema kung ibibigay kay si Kin.
Salamat po, Boss Kun. Salamat po, Boss Kun. Uwa po kayong Mac. Alala, alam ko ang patakaran, siguradong mas mataas ng 1 hanggang 2% kaysa sa iba. Si Chin ay talagang marunong makipag-ugnayan. Hoy, si Meng, bilang ikaw ang tagapamahala ng proyektong ito, makipag-ugnayan ka kay si Kin. Maraming salamat po sa inyong suporta, Boss Kun. Pagdating ngang alak mamaya, talagang inuman ko kayo ngang 3 baso bilang pasasalamat. Oh, nandito pala kayong lahat. Ang saya? Saya naman. Linfan, nandiyan ka na pala. Halika umupo. Ano bang ginagawa ng gwardiya na yan? Boss Kun, huwag po kayong magalit. Mayroon pa tayong asahang palabas mamaya. Kaarawan ngayon ni Ate Mengmeng at kami ni Sitang ay nahanda ng regalo para kay Ate Mengmeng. Mang Meng, nahanda rin akong regalo para sa iyong karawan. Tingnan ko muna ang ipinadala ninyo ni Sitang. Kung ganun, hayaang tingnan ko muna, Xiao Tang, anong pinadala ninyo? Maliit na regalo lang po. Hindi po mahalaga. Ang ganda ng jade pendant na ito, nagustuhan ko talaga. Salamat sa inyo. Ate Meng, ang jade pendant na iyan ay hindi ordinaryong jade pendant. Gawa iyan sa top grade na sweat jade, at kung hindi ako nakakamali, iyon ay isang antigong jade. Kung may oras kayo, iminumungkahi kong ipa, eksperto ninyo iyan. Naku, hindi po. Huwag nating sayangin ang oras ni Ate Meng. 8 Meng. Ito po ay ang Certificate of Authenticity ng Jade Pendant. Naku, ito pala ay isang 800 taong gulang na antigo. Nakakahalaga ito ng mahigit 3 milyong piso. Menghui, ang galing mo, bata. Talagang pinuhunan mo, nalakpasan mo pa kami ni Guyue. Hindi naman po, Kuya Yu. Alam ko naman ang kakayahan mo, hindi ba? Itong maliit kong yaman ay hindi may tutulad sa iyo. Kuya Yu, baka ilabas mo na rin ang regalo ninyo. Para masilayan nating lahat. Sig, Guyue, ilalabas na rin natin ang regalo natin. Ate Meng, ito ang regalo namin ni Kinyu na inihanda namin para sa iyo. Buksan mo po. Sige, ang panlasan ninyong dalawa. Pinakakatiwalaan ko. Ito ay. Ito ba ay? Oh, ang hiyas na ito ay kasing sikat ng bituin ng langit at bituin ng karagatan. Ito ang kapital ng gubat. Ang hiyas na ito ay nakuha ko lang ito nung nakarang buwan sa isang internasyonal na malaking subasta. Ito ang sertipiko ng hiyas na ito. Hala, 30 milyong piso? Tunay ngang mayaman at makapangyarihan si Kuya Yu. Salamat, Xiao Yu. Salamat, Qin Yu. Gusto ko ito ng gusto. Ate Meng, basta nagustuhan mo, masaya na ako. Isusuot ko na ito sa iyo. Hindi masama, mahal, bagay na bagay sa iyo ang kuwintas na iyan, talagang nagpapakita ng ganda ng iyong personalidad. Diba? Ganyan din ang tingin ko. Kuya Kun, lahat kami ay nahanda ng regalo para kay Ate Meng. Bilang asawa ni Ate Meng, wala ka bang ipapakita? Siyempre meron, birthday ngang mahal ko ngayon. Paano akong hindi makahanda ng regalo? Halika na, mahal. Buksan mo at tingnan. Isang bila sa Moonlight Garden. Nakasulat pa ang pangalan ko? Grabe, Moonlight Garden? Hindi ba't ang pinakamababang halaga niyan ay 200 milyon? Ate Meng, sobrang swerte mo naman. Tunay na pa, ibi talaga ang ipinapakita sa iyo ni Kuya Kun, isang mansion na nakakahalaga ng 200 milyong piso, ibinigay na lang basta sa iyo. Oo nga, Ate Meng. Sobrang inggit ko rin sa iyo. Tang, hindi mo kailangang mainggit sa akin. Nakikita ko namang mabait din sa iyo si Mang Hui, basta magtrabaho ka lang ng mayos sa ilalim ni Kuya Kun. Hindi ka mapapabayaan sa peg, promote at dagdag sahod. Huwag kang mag-alala. Tang, tiyak na pagpapabahay kita sa malaking bahay. Sige na, ngayong tapos na ang patingin sa mga regalo. Order na tayo ng pagkain. Sandali lang, mukhang may regalo pa ang isang tao na hindi pa nakikita. Ate Meng, hindi pa natin nakikita ang regalo ni Chen Sueyao. Meng Meng, ang regalo na binigay ko, hindi kasing mahalaga ng iba. Sana ayos lang sa iyo. Bakit naman hindi, Shueyao? Alam kong itong manakaraang taon, nahirapan ka. Napangasawa mo ang isang inutil, isang utusan. Nakadalo ka na sa birthday party ko, sobrang saya ko na. Sa totoo lang, mayos naman ang buhay ko nitong nga nakaraang taon. Mayos? Tingnan mo yung maliit mong muha, dati ang lambot at kinis niyan. Ngayon kulubot na. Pati ang maliit mong kamay? Nagahapdi na. Naawa si Ate Meng. Tama si Ate Meng, Suyaw, pinapayuhan na kita ngayon. Lumayo ka na sa inutil na utusang iyon, lumayo ka. Kung hindi, balang araw hihilahin ka lang niya, pababa. Tingnan niyo siya. Anong klaseng itsura yan? Tingnan ninyo siya. Anong itsura niya? Bakit? Bakit kayo lahat nakatingin sa akin?
Tapos na ba kayong tumingin sa regalo? Kung tapos na, order na tayo. Umorder, kumain lang ang alam mo, di ba? Ngayon, napakarami nating tao, etnik, usap dito, anong klaseng asal yan na naka? Headset ka? Wala ka bang respeto sa amin? Anong pakialam ko sa pinag-usapan ninyo? Wala kayong ginagawa kundi laitin ako at purihin ang sarili ninyo. Ayoko nang makipag-away sa inyo. Tinatamat na akong makinig. Kaya, anong problema dun? Alam mo palang nilalay ka. Alam mo ba kung bakit? Ano pa bang dahilan? Wala akong pera. Alam mo palang wala kang pera. Alam mo ba kung sino siya? Ang vice-presidente ng Changhao Group. Ang barya na lang na mahuhulog sa mga daliri niya. Sapat na para mabuhay ka habang buhay. Kung manuyo ka, di ba dadating din ang pera? Tama na, Meng Hui, dahan ka. Ang nga, tulad niyang walang kaligayahan sa buhay, kahit bigyan pa ngang pagkakataon, wala ring silbi. Habang, buhay siyang medjijing isang utusan. Oo nga, hindi ako kasing husay ninyo umarte. Ang pagkakataong ito, hindi ko nalang kukunin. Ang bawat sentimo na kinikita ko ay galing sa malinis na paraan. Hindi nakakatakot ang pagiging mahirap, ang nakakatakot ay ang pagiging mahirap at kawalan ng ambisyon. Ang taong tulad nito, Sueyaw, kung sasamahan mo siya, tiyak na madurusa ka. Nakakatawa. Kayong lahat, kayo ay humuhusga lamang sa panlabas na anyo. Suyuin siya. Karapat dapat ba siya? Paano mo kausapin si Kuya Kun? Lumuhod at humingi ng tawad. Aray, taka lang, Meng Hui, mukhang aral ka rin sa universidad. Pero bakit parang lalo kang nakiking mahina dahil sa aral? Ako si Lin Fan sa itaas, lumuluhod ako sa langit. Sa ibaba, sa lupa ako lumuluhod. At sa gitna, sa aking mga magulang ako lumuluhod. Bukod pa rito, walang sinumang tao ang makapapaluhod sa akin. Lumalaban ka. Tuturuan kita ngang leksyon. Tama na. Hayaan na, karawan ng asawa ko ngayon. Huwag kayong ingay dito. Mabuti na ang mga kabataan ay may matatak na paninindigan. Pero, huwag kang masyadong matigas ang ulo. Tulad ng isang bato. Kung hindi, sa paharap mo at pagpasok mo sa lipunan, mapapahama ka. Kung paano ako kumikilos, hindi mo na kailangang magpakahirap na turuan ako. Ganito na lang, magpatuloy na kayo sa usapan ninyo. Huwag lang ninyo akong gambalain sa pakikinig ko sa aking musika. Wala akong pakialam sa usapan ninyo. Sueyaw, hindi sa nagmamagaling ako sa lahat. Pero si Lin Fan, talagang hindi marunong makipagkapwa, tao, ang kilos niya ay parang bato, walang alam. Kung siya ay pagkakasalan mo, hindi ka magiging masaya. Meng, sa totoo lang, hindi siya tulad ng iniisip ninyo. Tama na, Sueyaw, huwag mo na siyang ipagtanggol. Nakita namin lahat ang maginawa niya. Hayaan na ang batang iyon, tingnan natin kung anong regalo ang binigay ni Sueyaw. Sueyaw, ito na. Meng, ito ang kaisa. Isang litrato natin na naiwan mula noon. Natuto ako ng ilang teknik at mas pinaganda ko ang resolution ng larawan. Tingnan mo, di ba ang linaw? Talagang mas malinaw na ito. Aba, Xiao Yue, tingnan mo rin. Ano maganda sa isang sirang litrato? Sueyaw, ang galing mo naman. Linaw kang pakka. Restore mo sa litrato. Meron ka pa ba? Maaari mo ba akong bigyan ng isa? Kasi noong lumipat kami ng bahay, hindi ko sinasadyang mawala ito. At matagal akong nalungkot. Siyempre meron. Mamaya, gagawa ako ng 2 kopya. Tik, isa tayo. Sueyaw, ang bait mo talaga. Xiao Chang, may ora kayo na. Anong maganda sa isang sirang litrato? Hindi ito basta sirang litrato. Ito kaming 4 na magkapatid. Noong nasa high school pa kami, ito ang kaisa, isang larawan natin, napakahalaga nito. Isang litrato lang, gaano kahalaga yan, makakaakyat ba sa langit iyan? Anong alam mo? Lahat ng ibang bagay ay kayang sukatin ng pera. Pero ang pagkakaibigan namin ng kapatid ko ay walang katumbas na halaga. Diba, Sueyaw? Xiao Tang, ikaw talaga ang pinakamarunong umintindi sa akin? Sige na, makinig kang counter. Sige na, makinig kang counter. Ano ba talagang gusto mong gawin? Pipisain ko yung earphone mo para makinig ka ng mayos sa sinasabing lahat at malaman mo kung ano ang respeto. Aroy, wala ka bang katapusan? Kayong may bungangang parang aso, anong magandang salita ang may lalabas ninyo, hindi ko pa ba alam? At pinipilit niyo pa akong makinig pa. Pagkatapos kong makinig, mumurahin ko lang kayo. Pagkatapos ko kayong murahin, sasampalin ko na naman kayo. Sa tingin mo, tama ba yan? Sige. Sampalin mo akong gayon. Tingnan natin kung anong magagawa mo. Si Hanana, saan na ba kayo napunta sa usapan ninyo kanina? Tingnan ko nga, kung paano ko kayo sasampalin ng tama. Kanina, nasa bahagi ng pagbibigay ng regalo ng asawa mo kay Meng Ji ang maregalo namin. Ang pinakamababa ay 3 milyong piso.
At ang pinakamataas ay 200 milyong piso. Pero ang asawa mo, dahil sa katamaran mo, isang mabahong alipin na utusan, isang litrato lang na walang halaga ang binigay. Hindi ka ba nahihiya? Nahihiya? Bakit naman ako mahihiya? Gaano man kamahal ang mga regalo ninyo, maaari pa ring sukatin iyon sa pamamagitan ng pera. Pero ang regalong ibinigay ng asawa ko, kumakatawan iyon sa pagkakaibigan nilang makapatid, walang katumbas. Sa madaling salita, ang lahat ng regalo ninyo ay hindi kasing ganda ng kay Sueyao. Nakakatawa talaga. Pakinggan mo yung sinasabi mo, naniniwala ka ba diyan? Huwag na huwag kang masyadong makinig sa mga inspirational talks. Tingnan mo ang realidad. Kaya ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Wala naman. Gusto ko lang na makita mo ang pagkakaiba natin. At palayain mo na si Chen Sueyao. Hayaang hanapin niya ang sarili niyang kaligayahan. Aba, tingnan ko nga. Bala ka namang halo sa ulo. Pero bakit parang isa kang santo? Lin Fan, huwag mo ring masamain ang sasabihin namin, malaki talaga ang agwat ninyong dalawa. At hindi ka bagay para kay Chen Sueyao. Sa tingin ko, kung may unawa ka lang sa sarili mo, dapat matagal mo nang iniwan si Chen Sueyao. Hayaan mong hulaan ko. Sa ugay limang mahili mambula at sumipsip. Baka naman may kilala kang malaking boss na nakagusto kay Sueyao. Kaya pinapunta niya kayo dito para pahiyain ako. Huwag mo akong itulad sa iyo na kasing dumi ng isip. Para lang talaga ito sa ikabubuti ni Sueyao. Sina. Sinasabi ninyong lahat na nakakahiya na binigay ni Sueyao ang litrato. Ngayon, gusto kong itanong. Paano ba may papakita ang kakayahan ko? Napakadali. Hangga ang regalo mo ay hihigit sa 24 na milyong piso ko, mapapatunayan mo na may kakayahan ka. Kaya ba? Sinusukat ninyo ang kakayahan gamit lang ang pera. Ano pa ba? Gamit ang damdamin? Huwag mo akong pinatatawa. Ziga, magkano ang pinakamahal na regalo na binigay ninyo kanina? Nakalimutan ko kasi talaga. Siyempre, ang pinakamataas ay ang 1 bilyong piso ni Kuya Kun. Ikaw na mahirap na delivery boy, suswagin mo pa ba si Kuya Kun? Bakit hindi? Ngunit, kung ilalabas ko agad ang regalo, parang lugi ako. Ano bang gusto mo? Bakit hindi tayo makustahan? Kung ang ilalabas kong regalo ay hihigit sa 1 bilyong piso, sasabihin mo sa akin kung sino ang nag-utos sa inyo na guluhin ang relasyon namin ni Sueyao, hindi ba? Talaga bang tingin mo sa sarili mo mahalaga ka? 200 milyon ba, ha? Sa tingin ko, kahit ibenta ka, hindi ka abot sa 2 milyong piso, di ba? Sige, tatanggapin ko ang kaya na iyan. Pero kung matalo ka, layuan mo na si Sueyao, palayain mo siya. Huwag! Hindi ako papayag! Huwag Mac, alala, Sueyao, hindi ako matatalo. Kaya, inamin mo lang ba na may nag-utos sa inyo na sirain ang relasyon namin ni Sueyao? Tama ba? Anong sinasabi mo? Wala namang sinuman ang nag-utos sa amin na gawin ito. Ayaw mo pa rin gumamin. Kung wala talaga, hindi mo sana tinanggap ang kondisyon ko sa pustahan. Ngayong tinanggap mo, ibig sabihin, inaamin mo na may exist na taong iyon. Hindi ko lang naintindihan kanina ang kondisyon mo sa pustahan. Ayaw mo pa rin gumamin. Sige, huwag ka Mac, alala. Marami akong paraan. Hoy, maghanda kang regalo para sa akin. Ang halaga. Higit sa 200 milyong piso lang. Maghintay kayo. Chesk! Ano ba ang pinapanggap mo? Hindi ako naniniwala na makakakuha ka ng regalong nakakahalaga ng 200 milyon. Nakmamalaki lang iyan, tingnan natin kung paano ka babawi mamaya. Salamat. Ito, hindi na kailangan na kayo ang mag-alala. Amak na tao. Akala ba niya na ang bagay na nakakahalaga na 200 milyon mabibili lang ng basta-basta? Kadalasang kailangan ning mahabang oras ning paghahanda at sigurong masalimuot na proseso. Kaya lang. Bata. Talagang walang kang alam, ni hindi mo alam magyabang. Ngayon sa High City, ang tanging makakakuha ang ganyang bagay ay si Matandang Wen ng Jubaozai. Sayang lang. Matagal na siyang nagretiro. Unga, samga taong ito, ang tanging makakapaglabas kay Matandang Wen ay ang katulong lang ng pinakamakapangyarihang pamilya sa High City. Huwag mong sabihin, ikaw ang katulong na iyon. Hindi ako ang katulong ng pamilya Lin, siyempre. Kung gayon, bakit ka nagpapanggap? Pero, ako ang nakababatang Panginoon ng pamilya Lin. Kung ikaw ang nakababatang Panginoon ang pamilya Lin, kung ganun ako ang tatay ang nakababatang Panginoon ang pamilya Lin. Kapatid, inutusan akong magdala ng regalo para sa iyo. Salamat. Magagino, ipapakilala ko ito sa inyo. Ang hairpin na ito
Ginugol ni Master Wen ang 5 taon ng kanyang buhay upang ayusin ito. Ito ay galing sa libingan ng isang emperatrice. Mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Ang karangyaan nito ay walang katulad. Nakakahalaga ang 800 milyong piso. Ano? 800 milyon? Ang ganda talaga. Aba, kapatid. Sa pagkakaalam ko, ang hairpin na ito ay hawak ng mayordomo ng Pamilya Lin, ang unang pamilya. Ako na mismo. Ako si Butler Lin. Ano? Ika si Butler Lin? Ang unang pamilya ay isang pamilya na napakayaman na kumokontrol sa halos 70% ng industriya sa buong mundo. Ikaw nga ba si Butlelin? Budlalin, kumusta? Ako ang project manager ng Shinghao Group. Sana ay matulungan ninyo kami. Butler Lin, ako ang Vice President ng Zhenghao Group sa Haicheng. Kung may kailangan ang pamilya ninyo, maari kayong makipagtulungan sa aming Zhenghao Group. Ginagarantiyahan ko na mabibigyan ko kayo ng pinakamahusay na mga kondisyon. Sige, kayo muna ang bahala. Mauna na ako. Sandali, sabi mo ikaw ang mayordomo ng Pamilya Lin. Mayroon ka bang ebidensya? Sino ka ba para tanungin ako? Bakit ko kailangang magpatunay sa iyo? Kinyu, maging magalang ka. Naniniwala akong sa mundong ito, walang sinuman ang maglalakas, loop na magpanggap bilang mayordomo ng Pamilya Lin. Maliban kung hindi na niya gusto ang kanyang buhay. Kuya Kun, natataka lang ako, bakit siya ang paborito ni Butler Lin at binigyan pa ng ganito kamahal na regalo? Bagama hindi ko kailangang magpatunay sa iyo, ngunit maaari kong sagutin ang tanong na iyon. Iyon ay dahil ang batang kapatid na ito ay nagligtas ng isang mahalagang tao nun. Ang regalong ito ay pambayad sa pabor na iyon. Ah, kaya pala? Suwerteng nakaligtas siya ng isang mahalagang tao? Kaya ngayon ay maliwanag na? Paalam sa inyong lahat. Kun, toto ba talaga ang hair clip na iyon? Sa tingin ko, totoo iyon dahil wala namang mangahas na magpanggap bilang tagapangasiwa ng Pamilya Lin. Ang galing. Kaya, akin na ang hair clip na ito. Hoy, dahan. Gusto mo ba talagang bawiin ang sinabi mo? Ang sabi ko lang ay ipapakita ko ang hair clip na ito bilang regalo. Pero hindi ko naman sinabi kung kanino ko ito ibibigay, hindi ba? Lin Fan, sobra ka na. Ako, sobra? Meg, isip nga kayo. Ang sabi ko kanina lang ay, kung makakapagbigay ako ng regalo na nakakahalaga ng higit sa 200 milyong piso, naintindihan ba? Iyon ay regalo. At hindi regalo para kay Siameng. Naintindihan niyo na ba iyon? Maling katwiran iyan? Kaarawan ni Ate Mengmeng ngayon, ang maragalo na inihanda namin ay para sa kanya, kanino pa ba ibibigay? Kayo, gusto niyong mapalapit kay Liang Kun. Kaya pinili niyong ibigay ang pinakamahusay na bagay kay Siameng. Pero sa akin, iba, hindi ko naman kailangan mapalapit sa kanya. Kaya ang pinakamahusay na bagay ay ibibigay ko siyempre sa asawa ko. Sa akin? Siyempre, ikaw ang pinakamamahal kong asawa. Kung hindi ko ibibigay sa iyo, kanino pa ba? Pero hindi bagay sa ayos ng buhok mo ang hair clip ngayon. Itago mo muna. Zika. Oh, Siameng, mukhang sasabog ka na ba sa galit? Lin Fan, huwag kang maging masyadong mayabang. Minsan mo lang siyang tinulungan, ngayon, nabayaran na ang utang na loop bilang tagapagligtas, anong koneksyon pa ang meron ka? Tingnan lang natin kung paano ka pa makikipag, away sa akin? Hahaha, hindi ko alam kung mapupunta ba ako sa kamay mo. Pero ngayon, ikaw ang nasa kamay ko. Anong ibig mong sabihin? Mga kaibigan, baka nakalimutan niyo na mayroon pa kayong isang pustahan na kailangang tuparin. Tigilan na ang walang kwentang usapan at sabihin niyo na sa akin. Sino ang utos sa inyo na sirain ang relasyon namin ni Shueyao? Walang utos sa akin na sirain ang relasyon ninyo. Kami mismo ang hindi nakatiis na ang alalay na tulad mo ay napapahirap kay Shueyao. Kayong anak mamalaki na kayo ay may pinakmulan. Hindi niyo naman siguro tatakasan ang inyong utang na dapat bayaran, di ba? Hoy, maging magalang ka sa pananalita mo. Sino ba ang tumatakas sa utang? Sinagot ka na ni Siameng, wala talagang ganoong tao, lahat yan ay guni mo lang. Sige, napakahusay ninyo. Makita na lang tayo. Mabahong alale. Talaga bang iniisip mo na dahil sa iniligtas mo ang buhay ng isang mahalagang tao, ikaw na nga ba ay naging isang malaking personalidad? Bagamat binigyan mo si Shueyaong isang malaking regalo, sa palagay ko, hindi ka pa rin karapat? Dapat. Hayo ko sa iyo. Mas mainam na quit ka na ng walang pag-alinlangan, at bigyan mo si Shueyao ng kalayaan. O siha, napaka, hipokrita mong magsalita. Tama na, huwag mo na siyang patulan. Kung ang isang uwak ay lumipat lamang sa tuktok ng sanga, hindi pa rin siya magiging ginintuang phoenix. Sige, umorder na tayo. Bukod sa limited time specialty dishes, kahit ano pa, ako na ang bahala. Ang galing ni Kuya Kun. Matagal ko nang iyan naririnig, nasa Grand Zhenghao Hotel, kahit hindi limited time specialty dishes, ang presyo ay napakataas pa rin. Ngayon, dahil sa kabaitan ni Kuya Kun, makakaroon tayo ng pagkakataong matikman. Oh, salamat Kuya Kun.
Pero hindi natin pwedeng hayaan ang mabahong alalay na kumain ng libre sa amin. Hindi ba madali yan? Kung gusto mong kumain, di Meg, order ka sa sarili mo. Hayop na utusan. Kung gusto mong kumain, Mag, order ka sa sarili mo at magbayad. Bakit ganyan kayo? Ayos lang. Meg, order na lang tayong kanya. Kanya, Shueyao. Gusto mo bang sumabay sa akin? Zia. Shueyao, sumama ka na lang sa amin. Alam kong nakasakit ka nitong nakaraan at kakagaling mo lang ngayon ang tamang panahon para palakasin ang iyong katawan. Sumabay ka sa amin. Makakain mo ang mabagay na karaniwang hindi mo natitikman. Meng, huwag na. Okay lang ako kasama ng asawa ko. Huwag kang Mag. Alala, Shueyao, sisiguraduhin ko na busog at masarap ang kain mo ngayon. Hoy, bigyan mo ako ng isang lamesa ng pinakamagandang pagkain dito. Nagpapanggap na naman ang batang ito. Hindi ako naniniwala na may silbi pa rin ang tawag na iyan. Malalaman mo rin kung may silbi o wala, hindi ba? Haha, ang nga kabataan ay mahilig talagang magyabang at magmalaki. Mag, ingat ka. Baka madulas ang dila mo dahil sa hangin. Ikaw din, kuya. Meg, ingat ka. Huwag masyadong magpumilit mamaya. Baka pilayan ang likod mo. Ika. Wisit ka. Bata pa si Kuya Kun namin. Anong mata ang ginamit mo at nakita mong middle age si Kuya Kun? Sika puli, kapit talaga. Napakalaking middle, aged na lalaking mataba ang nakatayo rito. Talaga bang hindi mo nakikita? Magagino, itong ulam na ito ay ang aming limitadong oras na espesyalidad mula sa Shanghai Hotel, bilang isa. Mari na po kayong kumain. Limitadong oras na espesyalidad? Hindi namin yan in-order. Sandali lang po. Tama po, sa inyong mesa talaga ito. Sana imasiyahan po kayo sa pagkain. Kuya Kun, hindi kaya ito ang sorpresa mo para sa amin. Kung hindi ninyo in-order yan, ibig sabihin, ako ang nag-order niyan. Halika, mahal, kainin mo ito. Napakabisa niyan. Magino, itong ulam na ito ay ang aming limitadong oras na espesyalidad mula sa Zhenghao Hotel, bilang 2. Mari na po kayong kumain. Ano? May limitadong oras na espesyalidad pa? Opo, sana'y masaya po kayo sa pagkain. Halika, mahal, kainin mo ito. Huwag mo silang pansinin. Dagdagan mo pa ang kain ng isda, ha? Sobrang busog na. Mahal, busog ka na ba? Opo. Lin Fan, huwag kang masyadong sumobra. Bakit? Hindi ba ito ang napakasunduan? Bawat isa sa atin ay Meg. Order ngang kanya-kanya at kakain ng kanya-kanya. Kahit hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit mo para makapag-order nga limitadong oras na espesyalidad na yan. Alam mo ba kung makano ang halaga nga ulam na ito? Kahit papaano, abot ito sa 5 milyong piso. Mababayaran mo ba yan? Ikaw na hamak na asong utusan. Sa huli, hindi ba si Kuya Kun pa rin ang maglilinis ng kalat mo? Paano mo nasabing hindi ko kayang bayaran? Ikaw na hamak na asong utusan? Anong gagamitin mong pambayad na bayaran ng marangal na taong iyon ang utang na loob? Ano pang paraan mayroon ka? Sino ang nagsabi sa'yo na isang marangal na tao lang ang nailigtas ko? Narito na po ang inyong ginumin, Paki. Enjoy po. Teka muna. Tawagin mo ang inyong manager. Boss Liang, may gusto pa ba kayong iparating? Mari ninyo pong sabihin sa akin. Bilisan mo at tawagin mo rito ang manager ninyo. Sige po. Sa tingin ko, ang serbisyo nitong Zhenghao Grand Hotel ay pabaksak na ng pabaksak. Dito sa board meeting, ang management mula sa itaas hanggang sa ibaba, lahat sila ay kailangang palitan. Kawawa naman ang management ngang hotel na iyan. Tama, si Kuya Kun ang Vice President ng Zhenghao Group at itong Zhenghao Grand Hotel ay isang sangay lamang sa ilalim ng Zhenghao Group. Ang pagpapalit sa kanilang management ay napakadaling gawin. Boss Liang, pinapatawagan niyo po ako. Hindi mo ba ako bibigyang paliwanag? Ito po ay ang specialty dish ng hotel natin at ang pinakamamahal at pinakamagandang alak. Mayroon po bang problema? Sinasabi mo sa akin na wala itong problema. Kaninang umaga order ako nga alak na ito kay Manager Huang ng inyong Food and Beverage Department. Sinabi sa akin na wala na silang stock. Bakit nandito na naman ang ito? Hindi ko rin po alam ito. Siguro tatawagan ko si Manager Huang para kumpirmahin. Tumawag ka. Ito. Boss Liang, hindi po sumasagot si Manager Wang sa tawag.
Wala kang silbi. Anong pakinabang ko sa inyo nga inaalagaan ng Zhenghao Group? Hindi man lang kayo mapakinabangan kapag kailangan. Opo. Tama na tama po ang pagmumura niyo. Kung ganun, hahanapin ko sa system ang order na ito. Bilisan mo at maganap. Boss Liang, wala pong order nga pakain at alak na ito sa system. Walang order? Bakit nandito ang nga alak at pakain na ito? Hindi ko rin po alam, baka nakamali po sila sa paghatid. Tawagan ko ulit si Manager Huang para magtanong. Wala pa rin sumasagot. Aba, Manager Feng, mukhang may malaking butas ang hotel ninyo. Kaya ninyong makamali sa paghatid nitong ganito kamahal na alak at pagkain. Kung ganun, sa meeting ng Board of Directors ngayong buwan. Siguradong hahalukayin namin kayo. Hindi po ito ang kasalanan ko. Kasalanan po iyan ni Manager Huang. Sabihin mo iyan sa inspection team. Ito, Boss Liang, kung ganun, ako na po ang magbabayad at magdedesisyon na. Sa akin na po lahat sisingilin ang lahat ng maalak at pagkain na ito. Mari po bang patawarin ninyo ako? Sige, ganyan tama. Kakausapin ko sila para sa iyo sa board meeting. Salamat, Mr. Liang. Salamat, Mr. Liang. Mauna na po ako. Manager Wang, sigurado ka bang naipadala ng mali ang lahat ng mapakaing ito? Anak ng puta, kanina pa ako nagtitimpi sa iyo. Ikaw na delivery boy ka, nagsisimula ka pang magyabang sa harapan ko. Gusto mo na bang mamatay? Lin Fan, ayos ka lang ba? Bakit ka ba nakakaganyan? Manahimik ka, gaga. Kung hindi ka lang nakita ni Kuya Long, pati ikaw, bubugbugin ko. Huwag kang mag-alala, Sweyaw, ayos lang ako. Sa wakas, napakita na kayo ang inyong tunay na kulay, di ba? Kanina lang, sinabi ninyo na walang utos sa inyo na sirain ang relasyon namin ni Sweyaw. Ngayon, saan nanggaling itong Kuya Long na ito? Ano ngayon kung sinabi ko? Isang malaking karangalan na nagustuhan ni Kuya Long ang babae mo, isang biyaya ito sa iyo. Payo ko sa iyo, kusa mo siyang ihatid sa kama ni Kuya Long. Huwag kang mag-alala, baka sa sobrang tuwa ni Kuya Long, bibigyan ka niya niyang pera na sapat na para sa buong buhay mo. Kung hindi, baka isang araw, paglabas mo, hindi mo men lang malalaman kung paano ka namatay. Napaka, makapangyarihan naman ninyo. Ikaw na tagadala na utusan, paano mo maintindihan ang buhay ng mga mayayaman tulad namin? Oo nga, mahirap lang talaga. Maliit ang pananaw, talagang napakababa ang kaalaman. Kami, mga nasa mataas na lipunan, mayroon kaming kapangyarihan at malaking impluensya. Kung hindi kami magiging dominante sa iyo, makikipak, usap pa ba kami sa iyo na mayos? Kaya ang ibig mong sabihin kung mas mayaman at mas makapangyarihan ako kaysa sa iyo? Maari ko nang baliwalay ng lahat ng patakaran, ganun ba? Mr. Talaga? Qin, makano Kung ang gayon. iyong ari-arian? Meng Hui, makano ang ari-arian mo? Ang pinasama sa mahalaga ng aking kumpanya at iba't ibang industriya ay lumampas na sa 500 milyong piso. May sip mo ba yan? Ikaw na pulubi. Bagamat hindi ko matutumbasan si Kuya Yu, kahit papaano, mayroon akong arian na nakakahalaga ng ilang 10 milyong piso. At tinutulungan pa ako ni Kuya Kun. Kaya sa hinaharap, aabutin ko rin ang 100 milyon sa loob lang ilang saglit. Kung gayon, ang hairpin kong ito na nakakahalaga ng 800 milyong piso ay nalampasan na ang pinagsama sa manghalaga ng inyong yaman. Kaya anong karapatan ninyong magmayabang sa harap ko? Oy, tingnan mo ang mukha mong mukhang bagong yaman. Akala mo ba itong hairpin na nakakahalaga ng 800 milyong piso ay mabebenta sa ganong halaga? Sasabihin ko sa iyo ang toto, kami namga kabilang sa mataas na lipunan ay may kaniyang grupo at sa isang salita ko lang, ang hairpin na ito ay magiging wala. Ho, may ganyan ka palang kakayahan. Hindi ka naniniwala? Boss Lee, alam mo ba ang tungkol sa ginintuang hairpin ni Master Wen? Alam ko. Narinig ko na nakakahalaga daw iyon ng 800 milyong piso at matagal ko na siyang hinahanap. Huwag mo nang hanapin ang ginintuang hairpin na iyon nasa kamay ng isang tangang bata. Pero ayaw kong makita ito sa auction ng Kishenj. Walang problema. Pero tungkol sa paglalagay ng Kisheng sa commercial center. Hahaha, huwag kang mag-alala, ako na ang bahala diyan. Mula ngayon, ang hairpin mo na nakakahalaga ng 800 milyong piso ay mananatiling bulok lang sa kamay mo magpakailanman, hahaha. Bakit naman ako maniniwala sa iyo? Kung hindi ko ito mabebenta dito sa Hightown, hindi ko ba pwedeng ibenta sa ibang lungsod? Anong NGT mo? Umalis ka na. Hay, isa nga talaga siyang delivery dog, walang kaalam, alam sa mundo. Una, ang Kizen Pavilion ang pinakamalaking chain auctioneer sa buong bansa, sa buong Hightown. Tanging ang Kizen Pavilion lang ang may kakayahang mag-auction ng kayamanan na nakakahalaga ng higit sa 100 milyong piso. Tama.
Isa siyang talagang probinsyano. Sasabihin ko sa iyo, ang makayamanan na itinawil ng Kizin Pavilion, gaano man ka, prestihiyoso, sa huli ay magiging wala ng halaga. Nakakalungkot dahil ito ang huling obra maestra ni Master Wen. Nagustuhan ko pa naman, Shueyao. Ibenta mo na lang sa akin ng 100,000 piso. Mengmeng, paano mo nagagawa iyan? 100,000 piso? Hindi ba iyan ay isa ng pandaraya? Shueyao, hindi mo pa ba naintindihan ang bigat ng sitwasyon? Ang hairpin na ito ay na blacklist ng Kizin Pavilion, ibig sabihin wala na itong halaga. Ang pag-alok ko sa iyong 100,000 ay may tuturing ng ginagawa ko ang aking makakaya. Tama, Shueyao. Mari mo ring iwan ang delivery dot na ito. At piling makasama si Kuya Long. Sa ganoong paraan, hindi mo na kailangang alala sa maliliit na target na 100 milyon. Kaya ba ang dahilan kung bakit ninyo ako pinapunta sa class reunion ngayon ay ito ang inyong pakay? Labis niyo akong binigo. Ate Meng, pakiramdam ko rin. Hindi ba't masyado na kayong lumalabis? Si Shueyao pa rin naman ang matagal na nating kaklase. Tang, linawin mo. Kung ano ang pinakautangan ng bahay ninyong si Meng Hui para maging siya ngayon? Pero pakiramdam ko lang, hindi niyo naman kailangang pilitin si Shueyao. May karapatan din siyang pumili para sa sarili niya. Meng Hui, pakihusay ang babae mo. Huwag siyang magsalita kung ano-ano. Sige, Kuya Kun. Tumahimik ka na. Menghuay, sinaktan mo ako. Menghui, hindi ka ba lalaki? Dahil lang sa isang salita ng iba, sinaktan mo na ang sarili mong asawa. At ano naman kung saktan ko siya? Kung sakali man na dahil sa kanyang walang, ingat na pagsasalita ngayon. Mainsulto si Kuya Kun at masira ang kinabukasan ko, sisirain ko talaga siya. Menghuay, hindi ko akalaing ganyan ka palang klaseng tao. Handa kang isu ko ang lahat para sa sarili mong kinabukasan? Siyempre. Isa akong taong probinsyano, talagang takot na takot akong maging mahirap. Ngayon, sa wakas ay nakaroon akong ng pakakataong umangat sa buhay, kailangan kong samantalahin ito. Mabuti iyan, mabuti Meng Hui. Gusto ko ang nakabataang masisipag tulad mo. Ang posisyon ng department manager ay para sa iyo na. Ay, salamat Kuya Kun. Salamat Kuya Kun. Huwag na tayong makalit dito, Tang. Lalabas muna tayo para magpahangin. Sandali. Mari kang umalis, pero siya hindi. Bakit? Anong karapatan ko para hindi umalis? Ano sa tingin mo ang lugar na ito? Papasok na lang kung kailan mo gusto at alis kung kailan mo gusto. Hindi mo sinunod ang utos ni Kuya Long. Kaya ikaw, at yang walang kwentang utusan na yan, walang makakaalis. Alis ako. Ano nang magagawa mo sa akin? Kinyu, Meng Hui, pigilan niyo sila. Kuya Kun. Sunod. Shueyao, ayos ka lang ba? May sugat ka ba? Ayos lang ako. Sabi ko sa inyo, huwag kayong masadong bastos. Si Shueyao ay isang babae, dapat maging magiliw kayo sa kanya. Kapag sinira niyo ang mukha niya at nagalit si Kuya Long, hindi iyon magiging maganda. Sige, Ate Meng, mag-iingat kami. Ang ginagawa ninyo ay paglabag sa batas. Alam ba ninyo yan? Ipahuli mo ako sa pulis, tingnan natin kung matatakot ako. Ikaw. Bata, matagal na kitang hindi gusto. Kayong dalawa, hawakan niyo siya, tuturuan ko kayo ng leksyon. Kuya Kun. Anong gagawin ninyo? Maliit na dilag, mas mabuting tumabi ka. Kung hindi, kapag nasira ang iyong mukha, wala na itong halaga, hindi ba? Kung hindi ka pagbibigyan ni Kuya Long, tapos ka na rin. Kayo. Huwag kang padalos, Shueyao. Halika rito kay Ate Meng. Ayoko. Hindi ka makakatanggi niyan. Go Yue, kunin mo at hilain mo, si Chen Shueyao palayo. Bitawan niyo ako. Lin Fan. Ano nang gusto ninyong gawin? Ikaw na, mabahong delivery boy. Tingnan natin kung paano ka magyayabang. Buksan ninyo ang bibig niya para matikman niya ang lasangang masarap na alak na ito. Lin Fan, kumusta ka na? Bitawan niyo ako, Lin Fan. Aba, bata, patay na ba? Kung hindi pa, sumagot ka. Ha, Kuya Kun, kahit na hindi masyadong mataas. Ang antas ng alak na ito, ang isang boteng ito, sapat na para mahirapan ang batang ito. Mahusay, maganda ang ipinakita ninyo ngayon, balikan ninyo ako, ibigay na ang mga proyektong nararapat, at promote ang nararapat promote, walang makakaligtaan. Kuya Kun. C. Nga pala, itali ninyo ang babaeng ito para sa akin, at ipadala ninyo sa fila area ni Kuya Long. Tandaan, huwag kayong magpapahuli, ha? Walang problema, Kuya Kun, kami ang nakasagap dito, magtiwala ka. Meng Hui, hindi mo ito magagawa. Labag ito sa batas. Umalis ka.
Meng Hui, kaklase ko si Shui Yao. Hindi mo ito magagawa. Hindi ka pa ba tapos? Meng Hui, kung maglalakas, loop kang saktan si Chen Shui Yao kahit isang daliri lang, makikipagdiborsyo ako sa iyo. Sige, magdiborsyo tayo. Sawa na ako, wala kang ka. Emosyon, mas masigla pa si Xiao Hong. Iko, Hindi ko akalaing ganyan ka palang tao. Sa panahon ngayon, tayong mataong nasa ilalim, kailangan nating kumapit sa mga nakatataas. Bakit hindi ninyo maintindihan ang prinsipyo na ito? Sayang lang, hindi nagustuhan ni Kuya Long si Tangtang. Kung hindi, ilalagay ko siya sa kama ni Kuya Long agad-agad. Tunay na hindi ka tao. Ang galing, Talagang isang napakahusay na drama. Meng Hui, napakahusay mo talagang maging walang hiya. Ano bang alam mo diyan? Sabi nga nila, kapag ang isang puno ay hindi na kailangan ng balat nito, tiyak na mamamatay ito. Pero kapag ang tao ay walang hiya, wala siyang makakatapat sa mundong ito. Tulad ko na wala ng hiya. Sino pa ang makakatalo sa akin dito? Pero naisipin mo ba, itong malaking hita na inaasahan mo, sapat ba yan sa laki at lakas? Walang kwenta iyan. Si Kuya Kun ang vice-presidente ng Zheng Hao Group. Mas mataas sa lahat, maliban sa isa. Hindi ba malakas na ito? Baka yang hita mo ang malakas. Siya ay mas mataas sa lahat, maliban sa isa. Sa pagkakaalam ko, sa Zheng Hao Group, maliban sa CEO at chairman, may iba pa ring mga shareholder. At marami pang vice-presidente na kapantay niya. Kaya pa anong naging siya lang ang nakakataas? Isang utusang asoka lang, kahit sabihin ko sa iyo, hindi mo maintindihan. Tigilan mo yan, Meng Hui. Kung naglakas, loop ka pang hawakan si Shui Yao. Ikaw ang mananagot. Ay, talagang hindi ako titigil. Kasalukuyan kong hawak si Chen Shui Yao. Ano ang magagawa mo sa akin? Ikaw. Sige, tapos ka na. Tanggalin niyo agad si Meng Hui. Sino ang tinatakot mo? Mabahong asong utusan ka. Huwag kang magmamadali. Huwag kang magmadali. Sandali lang tayong maghihintay. Malalaman mo kung nananakot lang ba ako o hindi. Anong tinitingnan mo? Nagpapalipas lang siya ng oras. Hindi mo ba nakikita? Ginulat mo ako. Akala ko may kakayahan ka talaga. Kung nagpapalipas ba ako ng oras, malalaman mo mamaya. Hindi ako naniniwala. Tingnan lang natin kung anong magagawa mo sa akin. Maliit na hamak na tao. Hoy! Kuya Kun. Tinanggal ako sa trabaho. Ibigay mo sa akin ang telepono mo e tingnan ko. Ano talaga ang gagawin natin dito ngayon? Huwag kang mag-alala. Titingnan ko sa system backend ng telepono ko. May nagawa bang kalokohan si Meng Hui kamakailan? Wala. Huwag mo akong sikatan, putang ina! Kung may nagawa ka, sabihin mo agad. At kaya pa kitang protektahan. Kung hindi mo sasabihin, tuluyan ka ng mapapahamak. Alam mo ba? Nangyari ang mga bagay sa pagitan niya at ni Xiao Hong mula sa administrative department. Ay naku, talaga namang nagdadala kang problema sa akin. Kuya Kun, may asa pa ba ako? Huwag kang mag-alala. Ngayon ang araw ng pagsusuri ng HR department, siguro nalaman na nila ang tungkol sa kalokohan mo, kaya ka nila siniba. Mamaya, kakausapin ko sila at malamang ay magiging mayos na ang lahat. Hey, ikinagulit ko yun. Akala ko may kakayahan talaga ang aso na tagapahatid na iyan. Nahahabol lang siya ng oras. Nakataon lang siya na swear. Punyeto. Ginulat mo ako. Talagang papatayin kita ngayon? Nasa bingit ng kamatayan. Hindi pa rin nagbabago. Totoo nga ang sinabing matatanda, mahirap pakinggan ang mabubuting salita ng mga taong dapat mamatay. Minumura mo ako, di ba? Hoy, tama na. Bakit mo pinapansin ang basura na iyan? Dagdag gulo lang kung patayin mo pa. Meng Hui, masyadong mahina ang loop mo. Ako mismo ang nakakita na itong batang ito ay deliver gamit ang bike. Paanong magiging peka iyon? Oh. Tama ang pangaral ni Ate Meng. Hello, Director Jang. Natanggal na ba si Meng Hui? Mabuti, ipakbibigay, alam ko sa Batang Master. Kakaiba, bakit hindi ko siya matawagan? Naku, masama? Baka may nangyari sa Batang Master? Lin Fan. Mabuti. Talagang napakatapang. Hindi maaari.
Ayaw ipaalam ng batang master ang kanyang pagkatao ngayon. Kailangan ko mag-isip ng paraan. Vice President Yang, agaran mong kanselahin ang lahat ng kontrata ng kumpanya ni Meng Hui. At maglabas ng utos ng pegban para sa buong lungsod, hindi para sa buong bansa. Tama, ngayon na, agad, ngayon din. Tama na, huwag ka nang magdadaldal, dakpin ninyo si Chen Sueyao. Kinyo, sumama ka rin. Opo, Kuya Kun. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Hoy, ano? Kinansalan ng Zhenghao Group ang lahat ng kooperasyon namin. At naglabas pa NG utos NG Peg. Bang. Meg, ingat. Kuya Kun, ito anong nangyayari dito? Huwag kang makmadali, hahanapin ko. Kuya Kun, kailangan mo akong tulungan. Hindi madali para sa akin na palaguin ang kumpanyang ito ng mag. Isa sa loob ng maraming taon. Taon-taon, napapadala ako sa inyo ng regalo na nakakahalaga ng 10 milyon. Kaya hindi mo ako pwedeng pabayaan. Tumahimik ka. Ang bagay na ito ay isang maliit na galaw na ginawa ni Vice President yang sa likod ko. Hindi kami makasundo. Ginagawa niya ito para ipahamak ako. Kuya Kun, ano ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala, tatawagan ko si Kuya Long, tiyak na ipagtatanggol ka niya. Bukod pa rito, ang isang maliit na Yang Cheng. Ay, madaling kontrolin ni Kuya Long. Salamat Kuya Kun! Salamat Kuya Long! Oy, Kuya Long. Ingay na naman si Yang Cheng. Kinansela niya ang isang proyektong kooperasyon namin ng aking nasasukupan. Ano? May ganito? Teka lang. Pupunta ako agad. Lintik, itong si Yang Cheng. Matagal ko na siyang gustong pakbayarin. Sige po, Kuya Long. Hihintayin kita sa Zhenghao Hotel. Teka, kumusta na ang pinapagawa ko sa iyo? Huwag po kayong mag-alala. Nasa kamay ko na po ang tao, pwede ko na siyang ipadala sa inyo anumang oras. Sige, maasahan ka talaga. Haha, salamat sa suporta, Kuya Long. Hintayin mo ako. Pupunta ako agad. Narinig mo ba? Personal na pupunta si Kuya Long. Ang problema ninyo ay hindi na problema. Liang Kun, naglakas. Loop kang maganap ng ibang babae sa likod ko, ha? Hindi kita palalampasin ngayon. Hihwa, bakit ka nandito? Kung hindi dahil may tumawag sa akin at sinabing nakikipaglandian ka sa ibang babae, wala pa rin akong kaalam. Huwag kang makinig sa mga pinagsasabi nila. Sinisiraan lang nila ako. Hindi talaga ako nakikipaglandian sa ibang babae. Anong ibig mong sabihin, Liang Kun? Hindi mo ba sinabi sa akin na single ka? Siyaming ako. Sino siya? Girlfriend, ako ang asawa ni Liang Kun. Asawa sa loop ng 10 taon. 10 taon ang kasal? 10 taon na pala kayong kasal? Siyameng, pakinggan mo ang paliwanag ko. Paanong magugustuhan ko siya, hindi ba? Tingnan mo ang hitsura niyang mukhang matandang asawa. Matagal nang sira ang relasyon namin. Hihiwalayan ko na siya agad. Sira ang relasyon, ano? Matandang asawa, ano? Makikipagdiborsyo, ano? Ako, nagtrabaho at nagpakahirap sa pabrika. Sinuportahan kang aral at kolehiyo sa ibang bansa. Kinain na ba nga aso ang konsensiya mo? Aray, huwag mo na akong saktan. Tigil na. Alam kong nakamali ako. Ano ang mali? Mali ang lola mo. Jinyu, Meng Hui, pigilan niyo itong baliw na babae. Baliw na babae, ha? Ganyan mo tawagin ang iyong asawang pinakasalan? Siyamang, taos. Puso akong gusto kong makasama ka. Huwag kang makalat ng kahunghangan. Kaya para sa tuwing usapan ang kasal, ikaw ay nautal at hindi nagsasalita. May asawa ka na pala. Siyameng, tingnan mo kung gaano kasama ang ginawa niya sa akin ngayon. Lahat ito ay para makasama lang kita, ha? Wala akong pakialam diyan. Ako ay nahahangat ng karangalan. Ako ay sakim sa pera. Ngunit hindi ko agawin ang asawa ng iba. Ate, ang galing mo? Halika, Liang Kun. Ayusin natin ang lahat ng utang mo. Kinyu, Meng Hui, bilisan niyo at pigilan niyo itong bali. Kinyu, kung makikinig ka pa sa isa mang salita ni Liang Kun, maghihiwalay na rin tayo. Mahal, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, kung ano ang ipagagawa mo, iyon ang gagawin ko. Maaring kitain muli ang nawalang pera, kapag nawala ang puso, wala na talagang matitira. Lahat kayo, itigil na ang ginagawa ninyo. Tumahimik, Liang Kun. Sa puntong ito, hindi ka pa rin ba amin sa iyong kasalanan? Hindi ka ba ang mayordomo ng pamilyang Lin? Isa lang yan sa mga pagkakakilanlan ko. May isa pa akong pagkakakilanlan. Iyon ay ang pagiging CEO ng Zhenghao Group. Ano? Mr. Lin, alam ko na ang pagkakamali ko. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Alam mo ba talaga ang pagkakamali mo? Kung gayon,
Sabihin mo sa akin, anong kasalanan ang nalalaman mong nagawa? Ayaw mong magsalita, hindi ba? Sige. Ako na mismo ang magsasalita para sa iyo. Inabando na ang asawa at anak. Iyan ay inaamin mo ba? Inaamin ko. Ang pangalawang mabigat na kasalanan, illegal na detention. Ito ay inaamin mo ba o hindi? Ang babaeng ito ay kailangan ni Kuya Long. Wala akong magagawa. Walang magagawa, ha? Kung sasabihin ko sa iyo na pumatay kang tao ngayon, papatay ka rin ba? Wala akong lakas, lugawin. Hindi lang yun, hindi ba? Wala kang lakas? Loop na pumatay? Pro naglakas? Loop kang gumawa ng illegal na detention. Lahat yan ay krimen, alam mo ba? Inaamin ko ang kasalanan. Alam na alam ko na mali ako. Alam mo ba ang pagkakamali? Pangatlong kasalanan, pagbuwang ng paksyon para sa pansariling interes. At paglusteng ang pondo ng kumpanya. Ito ay inaamin mo ba o hindi? Mr. Lin, ito. Ako, talagang hindi mo ako pinaniniwalaan at mali ka. Hindi ko ginawa yan. Nagpapanggap ka pa ring inosente. Tingnan mo na lang. Gelin, inaamin ko ang lahat. Patawarin mo na ako sa pagkataong ito. Ngayon ka palang nagmamakawa, huli na. Mga tao, dalhin siya sa enforcement team at asikasuhin. Gelin, tingnan mo ang aking malaking kontribusyon sa kumpanya. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Bigyan mo akong isa pang pagkakataon. Ang pamamaraan ko ay palaging ito. Ang may merito ay gagantimpalaan. Ang may kasalanan ay parurusahan. Wala akong alam sa konsepto ng pagtubos ng kasalanan sa pamamagitan ng merito. Daling siya. Tingnan natin kung sino talaga ang maglalakas. Loop na dalhin ang aking tao. Xiaolong, anong ginagawa mo rito? Kuya, masyado ka namang masama. Ilang taon ka nang hindi bumalik sa grupo. Nanatili kang isang taong naguhugas. Kamay sa buong proseso. Ako ang patuloy na nagtataguyo sa unlat ng grupo. Pabalik mo, kinuha mo agad ang tao ko. Hindi ba masyado na yan? Xiaolong, hindi ka kabilang sa grupong Zhenghao. Hindi ka dapat nakikialam sa mga bagay ng grupong Zhenghao at lalong hindi ka dapat narito ngayon. Pero nandito ako ngayon. Ano ang magagawa mo sa akin? Xiaolong, pakinggan mo ako. Umalis ka na agad dito habang ako pa ang may kapangyarihan. Kaya kitang protektahan. Ako ang kuya mo. Hindi kita sasaktan. Hindi ako sasaktan? Hahaha. Noong taon na may utang ako na hindi naman kalakihan. Gusto kong gamitin ang pera ng grupo para bayaran ito. Pero ikaw, hindi mo man lang inalala ang pagiging magkapatid at pinalayas mo ako agad sa grupo. Iyan ba ang sinasabi mong hindi ka sasaktan? Xiaolong, kung hinayaan lang kita nun na gawin ang mga bagay na iyon ang tunay na makakasakit sa iyo. Bakit ba hindi mo maintindihan? Sa totoo lang, nahanda na akong pera nun para tulungan kang tumigil na sa pagsusugal, kaya lang ako nagtagal bago ko ibinigay sa iyo. Nakakatawang ideya. Ngayon mo lang naisipang makpaliwanag. Nasaan ka ba talaga noon? Sige na, tama na muna. Ang usapan nating makapatid, doon na lang natin ituloy. Kayong dalawa, dalhin ninyo si Liang Kun pabalik. Kuya Long, iligtas mo ako. Huwag kang maalala, nandito ako ngayon. Walang makakagalaw sa iyo. Xiaolong, tumabi ka diyan. Si Liang Kun ay nakamali. Dapat lang na maparusahan siya ng grupo. Bingi ka ba talaga? Sabi ko, pananagutan ko si Liang Kun. Hindi mo ba narinig? Sige, hindi na ako makikipagtalo sa iyo. Ngayon, bilang CEO ng Zhenghao Group, ipinapahaya ko, si Liang Kun ay tinanggal. At ipinapasa sa enforcement team para asikasuhin. Anong karapatan mo para protektahan siya? Aking mahal na kuya, hindi mo siguro talaga inisip na itong pagiging CEO mo ay may silbi pa sa grupo, hindi ba? Ano ang ibig mong sabihin? Ang Zhenghao Group ngayon, kahit na ari pa rin ito ng pamilyang Lin, pero may pagkakaiba sa dalawang Lin na iyan. Kung kakalabanin mo ang tao ko, gagawin kong hindi ka na maging CEO sa loob lang ng ilang minuto. Ang pamilyang Lin na nakmamay. Aring ang Zhenghao Group ay hindi ang Lin mo, at hindi rin ang Lin ko, kundi ang Lin ng pamilyang Lin, ang nangungunang pamilya sa Haicheng. Hindi mo ba alam ito? Bakit ka nangangahas na magsalitang ganyan? Ginagamit mo pa ba ang pamilyang Lin para takutin lang ako sa loob ng maraming taon? Bakit hindi ko nakita ang isang miyembro ng pamilyang Lin na nagpakita sa Zhenghao Group? Iyan ay dahil sa ang mamiyembro ng pamilyang Lin ay sadyang gumagalaw ng mahinahon, ang maliit na Zhenghao Group ay hindi sapat para kunin ang atensyon ng pamilyang Lin. Ngunit hindi iyon nangangahulugang hindi binabantayan ng pamilyang Lin ang Zhenghao Group. Kung talagang mayroon, tawagin mo siya at ipakita mo sa akin. Kuya, naiintindihan ko na ginamit mo ang pangalan ng pamilyang Lin noon para paunlarin ang grupo at binigyan mo pa ang sarili mo ng titulo bilang katiwala ng pamilyang Lin. Naintindihan ko lahat iyan. Pero naloloka ka na, hindi ka dapat masyadong maging seryoso sa iyong papel. At isipin na isa ka talagang aso ng isang malaking pamilya. Xiaolong, sinisira mo talaga ang loop ko. Tumahimik ka na.
Baka masira at masisira mo pa ang kinabukasan mo. Ako, si Linlong, ay nakatayo rito ngayon. Ipagtatanggol ko ang taong ito at ang babae na iyon, isa sa akin ko rin siya ngayong araw. Sabi ko na, walang makakapigil sa akin ngayon. Nagrebelde. Nakaka-ipil ka na sa akin. Mag-bodyguard, hulihin ninyo itong si Linlong. Huhulihin ako. Masyado kang nagpapantasya, di ba? Tatawagin ko na ang security department ng Zhenghao Group. Hindi ako naniniwalang hindi kita mahuhuli. Ziga, tawagin mo. Sa oras na dumating ang matinawa mo, hindi ko alam kung makikinig pa sila sa iyo o hindi. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ba talaga ang ibig kong sabihin? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ngayon, 80% nga tao sa Zhenghao Group ay nasa akin na. Yung matitirang ilang matatanda, maga o huli ay lilinisin ko rin. Maghintay ka na lang na palayasin kita. Impossible. Karamihan sa matataas na opisyal ng Zhenghao Group ay may apelyidong Lin. Imposibleng masuhulan mo sila. Hindi ka pala naniniwala, di ba? Sige, hahayaan kitang makita ngayon. Sige, tingnan mo kung gaano kalaki ang kapangyarihan ng kapatid na pinatalsik mo noon ngayon. Hoy, ngayon na mismo, agad, bawiin ang desisyon na patalsikin sina Liang Kun at Meng Hui. Maghintay ka. Binawi ang desisyon sa pagpapatalsik sa akin. Ang galing, salamat Kuya Long. Salamat Kuya Kun. Akin din, salamat Kuya Long. Boss Long, pwede pa ba akong makabawi sa kasunduan natin sa kooperasyon? Hindi yan problema. Huwag kang alala, ayusin ko yan para sa iyo mamaya. Salamat, Boss Long. Salamat, Boss Long. Maasahan mo, simula ngayon, sisiguraduhin kong magiging tapa ako sa iyo hanggang kamatayan. Lagi at handa akong maglingkod sa iyo. Medyo may alam ka rin. Akin, ang iyong natauhan, ayos naman. Salamat, Boss Long. Sana, Boss Long, ay marami pa tayong mapagtulungan. Walang anuman, maliit na bagay lang iyan. Mawalang galang na po. Hindi ba masyado pang maaga para ipagdiwang ninyo iyan? Paano nakapasok dito ang isang delivery rider? Ah, ikaw pala si Boss Long. Ako ay hindi iba, kundi ang asawa ngang babaeng hinahanap mo. O ganun ba? Narito ang 5 milyong piso. Kunin mo at umalis ka na agad. Kay lakas naman ng dating mo, Boss Long. Malamang ay kaya mong kontrolin ang buong Hicheng. Hindi ba, Boss Long? Siyempre naman, itong 5 milyong piso. Siguro ay hindi mo kikitain kahit sa loob ng 10 taon, ikaw na amoy, pawis na delivery rider. Kunin mo na ang pera at lumayas ka. Huwag mo akong kausapin pa. Paano kung ayaw kong umalis? Ha? Sa tagal na. Wala pa akong nakitang matigas ang ulo. Magtauhan, tingnan natin kung ang ulo mo ay matigas. O ang kamao nilang dalawa. Bugbugin ninyo. Teka muna. Tumigil kayong lahat. Kuya, huwag mong sabihing makikialam ka kahit sa pagpapabukbok ko lang sa mabahong delivery rider na ito. Xiaolong, tumisyo ka na. Punong taong pamilya Lin sa labas. Hulaan mo kung maniniwala ba ako pagkatapos ng maraming taon. Ni isang miyembrong pamilya Lin ay hindi ko nakita. Kahit nga nagdududa ako na ang pamilya Lin na ito ay inimbento mo lang para manakot. Ano ang dapat kong gawin para lang maniwala ka sa akin? Ibigay mo sa akin ang posisyon ng CEO ng Zhenghao Group, saka lang ako maniniwala sa iyo. Kung ako lang ang masusunod, siyempre handa akong ibigay sa iyo ang posisyong iyon ng CEO, basta handa kang maniwala sa akin. Ngunit empleyado lang din akong pamilya Lin. Wala akong kapangyarihan diyan. Kung gayon wala tayong mapag-usapan, sige, kung hindi mo ibibigay, kukunin ko na lang ito sa sarili ko. Maaari na kayong kumilos ngayon. Maghintay ka lang. Pagkatapos ng 10 minuto, ako, si Linlong, na ang magiging CEO ng Zhenghao Group. Ano ang ginawa mo? Ano ang ginawa ko? Tingnan mo ang stock market at malalaman mo. Ano ang nangyayari? Bakit ang bilis bumabang ang hawak na shares ng Zhenghao Group? Teka, hindi. Ito ang hawak kong shares. Bakit ang bilis bumabang ang hawak kong shares? Linlong, binebenta mo ba ang Zhenghao Group? Ano, mahal kong kuya, magaling ba ang paraan ko? Xiaolong, pinapayuhan kitang huminto na agad. Kapag nagpatuloy pa ito, pati ako hindi na kita kayang protektahan. Huli na, nakipag-ugnayan na ako sa karamihan ng mga shareholder at senior executive ng grupo. 3 taon ko itong pinlano, kapag sinimulan, hindi na mapipigilan. Ano ba talaga ang ginawa mo?
President Lin, ano ang nangyayari? Bakit ang tindi ng pakbaksa ng presyo ng stock ng kumpanya? Gumawa ka agad ng paraan. President Lin, gumawa ka ng paraan. Ang misteryosong account na ito, nakakolekta ng halos 40% ng shares ng grupo. President Lin, kung hindi mo kaya, mag-resign ka na. Tingin ko mas bagay si Kuya Long sa posisyon mo. President Lin, gusto mo pa bang manatili diyan o hindi na? Linlong, hindi ka pa ba tapos Mark? Eskandalo. Oh, bakit ka nagagalit? Hindi ba kanina ang yabang mo pa? Hahaha, ay naku. Kanina gusto pa kaming sibakin ni Kuya Kun. Ngayon, hindi mo na mapoprotektahan ang sarili mo. Kuya, umabot na sa ganito. Hindi ka pa rin ba susuko? Mahintay lang kayo, pagbabayaran niyo ang inyong ginawa. Young Master. Napakagaling. Mahusay ang ginawa mo. Nailabas mo ang nga parasit na ito sa Zhenghao Group, nailantat mo sila. Ang masusunod na bagay, ipaubaya mo na sa akin. Haha, tama ba ang narinig ko? Ikaw na delivery rider, ipaubaya mo sa iyo, hahaha. Maaari na nating isara ang operasyon sa Zhenghao Group. Ayun. Umarte na naman. Magaling umarte ha? Tingnan lang natin kung paano mo isasara ang operasyon. Shareholder Wang, bakit ka nandito? Mali ako. Pakiusap, patawarin mo na ako. Alam kong nakamali ako. Anong ginagawa ninyo? Panalo na tayo. Bakit kayo nakikiusap sa kanya? Kuya Long, tigilan mo na. Talo na tayo. Totoong umiiral ang pamilyang Lin. Ako ang batang amo ngang pamilyang Lin. Inihahaya ko. Lahat ng makasosyong sangkot sa insidenteng ito, babawin namin ang lahat ng bahagi nila. Ipapaubaya sa bulwagan ng katarungan. Linlong, nakipagsabuatan ka sa kasosyo at opisyal ng kumpanya para agawin ang puwesto. Hindi ka mapapatawad. Ipadadala ka agad sa nagyayalong minahan, at habang buhay di ka babalik. Liang Kun, Meng Hui, kayong dalawa, sa hanggahang lungsod itatapon, at habang buhay di makakabalik. Shueyao, ayos ka lang ba? Shueyao. Doktor, ang asawa ko, kumusta na ang asawa ko? Critical ang kalagayan ng pasyente. Wala na rin akong magagawa. Bakit? Paano nangyari ito? Young Master, ito ang sinaunang 9. Turn rejuvenation pill na minana ang pamilyang Lin. Kahit gaano kabigat ang sakit, basta malunok niya ang isa, mabilis siyang gagaling. Pero bawat tagapagmana ay iisang piraso lang, na tanging pangligtas, buhay lang. Kung may liligtas lang nito si Shueyao, handa akong ibigay sa kanya ang lahat. Salamat, Dr. Wang. Iniaasa ko sa inyo ang operasyon ng anak ko. Ziga, huwag kang mag-alala ay. Makukuha na namin agad ang tugmang utak, buto. Ziga. Narinig kong mamamatay na raw ang babaeng iyon. Ang kapatid niyang si Chen Hao ay sasailalim sa transplant ng utak, buto. Bilisan mo at pirmahan mo ito. Siya ang anak mo. Wala ba siyang karapatang mabuhay? Tao ka pa ba? Ikaw, sino ka para magsalita ng ganyan? Paano mo nagawang kausapin ako ng ganyan? Natanong ko na ang doktor. Wala na siyang pag-asa. Ako ang ina niya. May karapatan akong itapon ang bangkay niya. Kaya pinapapirma lang kita diyan. Dumaan lang ito sa proseso. Aray, sino kayo? Bitawan niyo ako kung hindi magtutuwas tayo. Kawalan ito ngang respeto sa aming batang amo. Magaan pa iyang suntok sa iyo kung hindi lang dahil sa asawa mo na biyenan ng aming batang amo. Punit na sana ang braso mo. Anong batang amo? Isa lang siyang walang kwentang itinakwil na manugang ang pamilya Chen. Naglakas? Loop ka pa rin magsalita ng ganyan. Tama na. Bitawan niyo siya. Umalis muna kayo. Batang amo. Huwag kang mag-alala. Kaya ko na ito. Lin Fan, ikaw na hamak na utusan, ikaw na walang hiya. Alam mo ba na pupunta ako dito ngayon? Kaya ka nagbayad para bugbugin ako ng mataong iyon. Sasabihin ko sa iyo, kung hindi mo pipirmahan ang kasunduan na ito, lagot ka. Paano kung hindi ko pirmahan? Anong magagawa mo? May 500,000 sa karna ito.
Pagkatapos mong pumirma at kunin ang pera, umalis ka na. Iyan ay pera na para sa iba, pera na hindi mo kikitain sa buong buhay mo. Ito ay katawa-tawa. May 10 bilyon zakat ko. Sa tingin mo ba hahabulin ko pa ang 500,000 mo? Huwag ka ng magyabang, 10 bilyon. Kahit 10 milyon lang, hindi mo na kailangang lumuhot sa amin. Pala ka kung maniniwala ka. Ngayon din mismo, umalis ka sa kwartong ito. Hindi mo pipirmahan ang kasunduan, hindi ako alis. Anong magagawa mo sa akin? Ito ay isang klinika, Kung Mac. Ingay ka pa dito at makaistorbo sa pahinga ni Sueyao. Tatawagin ko ang gwardiya para paalisin ka. Anong mapapahinga pang taong malapit ng mamatay? Hindi ka alis, ano? Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Umalas ka na. Huwag mong isipin na matatapos ito sa pagtanggi mo, marami akong paraan para patahimikin ka. Hintayin mo ako? Sueyao, huwag kang mag-alala. Gaano man karami ang gustong manakit sa iyo, poprotektahan kitang mabuti. Sueyao, zising ka na. Linfan, nasaan ba tayo? Nasa klinika tayo ngayon. Salamat sa Diyos. Sa wakas ay nagising ka na. Linfan, pakiramdam ko ay mas maganda na ang pakiramdam ko. Bakit hindi na lang muna tayo umalis? Siguradong mahal ang manatili rito ng isang araw, hindi ba? Mukhang tama nga si Manager Lin. Natural. Totoo rin ang pagkatao ko. Sueyao, noon, kasalanan ko dahil wala akong kakayahang protektahan ka. Pero ngayon, wala nang makakaapi sa iyo. Sige, umuwi na tayo. Ang pasyente sa 11 ay kailangan ng magbayad ng bayarin sa operasyon. Anong nangyayari dito? Gising na ang pasyente. Doktora, lalabas na kami sa ospital. Oh, kung ganun, sige. Samahan mo ako para asikasuhin ang discharge papers. Tigil, anong ginagawa ninyo? Aba, nakabalik kayo na? Huwag ng makpatumpik. Tumpik, makbayad ka na agad. Dahu, huwag kang sumobra. Kinuha mo lang ang pera ko kaninang umaga, tapos sa gabi, nahahagis ka na ng itlog. May ganyan bang klasa ng tao? Natural lang na bayaran ang utang. Sa tingin ko ba iwala ka talagang alam bata? Huwag ng makpatumpik. Tumpik, makbayad ka na agad 500,000. Ano? 10,000 lang ang hiniram ko sa iyo. Paanong naging 500,000? Saka, kinuha mo pa ang isa pang 10,000 ko kaninang hapon. Akala mo ba igumagawa ako ang kawanggawa? Hindi ba kailangan ng interes ang pagpapautang? Ngunit maari pa namang usapan ang bagay na ito. Ang asawa mo ay napakaganda. Sayang lang at nasasayang siya sa iyo. Paano kung ipahiram mo na lang sa amin ng ilang araw? Kapag nangyari iyon, ang kurang iyan ay maari pa nating ay pagpaliban. Hahaha. Dahu, huwag kang sumobra. Nakita ko na hindi ka na nababayad ng utang. Matapang ka ba? Naniniwala ka bang patayin kita? Tigil, Sino ka ba? Huwag kang makialam dito. ako ang property manager ng subdivision na ito. Itong dalawa naman ang na security guard. Nakakagulo kayo sa harap ng pinto ng may-ari. Natural lang na kailangan kong asikasuhin ito. Sige, suwerte mo at nakaluzot ka. Hintayin mo, huwag kang mag-alala. Hindi ko babawasan kahit isang kusing ang utang ko sa iyo. Pero hindi ko babayaran kahit isang sentimo ang hindi nararapat na interes. Sige, makita tayo ulit. Pasensya na po sa inyo, magamahal na bisita. Sa abala na idinulot sa inyo. Ayusin ko po ang seguridad mula ngayon. Ay, okay lang. Ganito na ba kaganda ang serbisyo ng property management natin ngayon? Sige po, manager. Magsimula na po kayo sa inyong trabaho. Kami po ay babalik na sa loob. Sige po, magpapadala ako ng tao para linisin ang lahat ng maito. Salamat po sa inyo. Linfan, anong nangyayari dito sa bahay natin? Wala lang Jun, Sueyao. Nahiram akong pera noon para ipagamot ka. At may inutang ako. Siguro hindi ko pa nababayaran lahat kaya sila nandito at gumagawang ang gulo. Pero huwag kang mag-alala. Ngayon na magaling ka na, tiyak na magiging maganda ang ating buhay. Oh, naniniwala talaga ako sa'yo. Sumasakit ang tiyan ko, pupunta muna ako sa banyo. Ziga, pumunta ka na. Kaya ko ng isa ang maglinis. Oh, nandito ka pala. Bakit ka na naman nandito? Anong klaseng pananalita yan? Ako ang biyenan mo. Walang galang. Hindi ko naman masisisi iyan. Sabihan ng araw. Araw umaasa na sa namamatay na ang sarili niyang anak.
para makakuhang bone marrow para sa anak niyang lalaki. Ikaw, sige. Hindi ako pumunta dito ngayon para makipag-away sa iyo. O pumunta ako para ipaalam sa iyo. Nababawin na namin ang bahay na ito. Bakit? Ito ang bahay na pinagtrabahuhan namin ni Sui Yao at pinag-ipunan para mabili. Anong kinalaman ninyo dito? Bakit? Dahil nakapangalan kay Chen Sui-yao ang bahay na ito, at ako ang nanay niya. Kapag namatay siya, natural lang na sa akin mapupunta ang bahay. Ika. Ngayon alam ko na talaga kung gaano kasama ang isang taong walang puso. Tatay, ganun din ba ang iniisip mo? Ako iyon din ang ibig kong sabihin. Kung ayaw mong ibigay ang bahay na ito, sige. Pirmahan mo ang kasunduan. Asa, hindi ko ibibigay ang bahay. At lalong hindi ko pipirmahan ang kasunduan. Ano na sinasabi mo? Sui-yao, hindi ka pala patay. Ay, Mas sinusumpa mo ba akong mamatay? Sui-yao, impossible iyan. Pero buti na lang at buhay ka pa, alam mo ring nakasakit ang kapatid mo. Kailangan niya ng bone marrow transplant, at swak na swak ang bone marrow mo sa kanya. Parang awa mo na. Iligtas mo ang kapatid mo. Asa, pagkatapos ngang lahat ng ginawa ninyo, gusto niyo paring Mac, donate si Sui Yao ng bone marrow para iligtas ang anak niyo. Hindi mangyayari. Sige, huwag na siyang donat ng bone marrow dahil kagagaling lang ni Sui-yao sa matinding sakit. Ganito. Ibigay mo na lang ang bahay na ito sa kapatid mo. Siya, isang may sakit, kapag walang bahay, hindi siya makapag-asawa. At mawawalan ng lahi ang pamilya natin. Talaga bang naririnig mo ang sinasabi mo sa sarili mo? May hiya ka pa ba? Mrs., tara na, umalis na tayo. Tumahimik ka, wala kang silbi. Sui-yao, isipin mo, kung hindi ka tumakas noong kasal mo, at pinilit mong magpakasal sa ulilang ito, paanong mababawi ang share ng pamilya Chen? At paanong hindi magkakaroon ng pera ang kapatid mo para makabili ng bahay at mag-asawa? Hindi ba dahil iyan sa inyo? Napilit niyong itinatapon si Sui Yao sa kapahamakan, kaya siya tumakas. Sui-yao, tingnan mo ako. Dahil ba sa iyo, kaya hindi makabili ng bahay at makapag-asawa ang kapatid mo? Mga ako. Sui Yao, huwag kang makinig sa kanya. Huwa na huwa mong ibibigay sa kanila ang bahay. Sui-yao, gusto mo pa bang gumalik sa pamilya Chen? Gusto ko. Kung ganun, sige, sundin mo ang gusto ng nanay. Ibigay mo na ang bahay sa kapatid mong lalaki. Pagbalik ko, hilingin ko agad sa lolo mo na isulat kanya ulit sa talan ng pamilya Chen. Lin Fan, parte pa rin ako ng pamilya Chen. Ayoko na sa bandang huli, maging tulad ako ng dahong tinatangay lang ng hangin. Pero Sui Yao, narinig mo rin naman ang sinabing nanay mo kanina, hindi ka talaga nila tinuturing na anak. Ang nakikita lang nila ay ang pinakamamahal nilang anak na lalaki. Alam ko, pero sila pa rin ang magulang na napalaki sa akin sa loob ng 20 taon. Si Sui Yao, gawin mo kung ano ang iniisip mo. Maari kong ibigay ang bahay sa kapatid ko, pero kailangan mong pumayag na tulungan mo akong makabalik sa Chen family. Sui-yao, huwag kang mag-alala. Pagbalik natin, hahanapin natin ang lolo mo dahil tayo lang naman talaga ang pamilya. Mukhang may asa pa rin si Sui Yao sa Chen family. Kailangan kong humanap ng paraan para makita niya ang totoong ugaling Chen family members. Sige, ibibigay namin sa inyo ang bahay, pero bigyan niyo kami ng 2 araw para mahanap ng matitirhan. Walang problema. Sui-yao, uwi na tayo ngayon para hanapin ang lolo mo. Kayong dalawa, itong nga nakita niyo kanina. Ito ang pinakamagandang inuupahang bahay sa paligid natin. Tingnan niyo kung may gusto kayong piliin na isa. May iba pa bang inupahang bahay sa malapit dito? Wala na. Ang nga set na ito ay sulit talaga. Oy, hindi ba si Chen Sui-yao yan? Bakit umabot sa punto na nangumupahan ka na lang? Xiao Shu, bakit ka nandito? Matagal tayong hindi nakita. Ayos ka lang ba? Ikaw na isang itinapon ngang Chen family. Anong karapatan mo na tawagin akong Xiao Su? Xiao Xue, pinsan mo ako. Lagi tayong matalik na makaibigan. Paano mo nasabi sa akin yan? Sino ang matalik na makaibigan mo? Tingnan mo. Matagal ka nang pinalayas ng Chen family. At ako naman ang tanging dalagang Chen family. Xiao Shu, nagbago ka. Hindi ka ganyan dati. Hindi ako nagbago. Ikaw, Chen Sui-yao, ang nagbago. Dati, ikaw ang panganay na binibini ng Chen family. At ngayon,
Isa ka ng itinakwil nga, Chen family na kailangang umupang ang bahay. At ako, pumunta dito para pumili ng villa na magiging bahay namin ng mapapangasawa ko, ang dalagang ang Chen family. Xiaoxue, itong dalawa ang kahihiyan ng Chen family. Narinig ko na sila nun, pero hindi ko inasahan na mas nakakahiya pa pala sila sa balita. Tama na, mahal. Pumili na tayong villa. Hello, anong building ng villa ang gusto ninyong piliin? Ipapakita ko sa inyo. Sige, pumasok kayo. Mukhang naibalik na ang pagkakakilanlan ng Batang Panginoon at may hawak siyang eksklusibong black card na may malaking halaga. Nang 80 bilyong piso, bakit pa siya magre? Rent ng bahay? Butler Lin, sa tingin ko, tiyak na may sariling rason ang Batang Panginoon sa paggawa niyan para sigurado ay para sa Batang Ginang. Kung ganun, sige, ipaalam mo kay Manager Wang ng rental center na ayusin para sa Batang Panginoon ang pinakamahusay na villa gamit ang paraan ng panalo sa loto. Sige po, ayusin ko po agad. Lin Fan, umalis na tayo, hindi ba? Sige, umalis na tayo. Kayong dalawa, sandali lang. Binabati ko kayong dalawa sa pagkapanalong grand prize ng aming kumpanya, isang set ng marangyang Sea-View Villa. Ayusin na natin agad ang papeles. Lin Fan, nanalo tayo sa lotto. Mukhang mahusay talagang gumawa ngang paraan si Butler Lin. Tama, nanalo tayo sa loto. Oh, saan po banda itong villa na napanalunan namin? Ito ang pinakamarangya sa Haicheng, ang Binhai Luiyuan Sea-View Villa. Ang halaga ay lampas sa 240 milyong piso. Ano? Isang villa na nakakahalaga ng 240 milyong piso? Anong swerte ang meron ang dalawang iyan? Isang set lang naman ng villa. Manager Wang, gusto rin namin ng isa. Sino po kayo? Ang pangalan ko ay Song Cheng. Ako ang general manager ng Song Group. Nakita na tayo dati sa isang party. Isa sa pamilya Song. Pero pasensya na. Wala kayong karapatang bilhin ang Binhai Villa. Natatakot ka bang wala akong pera? Isang set lang naman ng villa na 240 milyon. Kaya pa rin itong bilhin ng pamilya Song. Hominin, Manager Song, hindi ito tungkol sa pera. Kulang lang ang inyong katayuan. Kung ganun, bakit sila makakatira dun? Sila ay mainabandon na lamang ng pamilya Chen. Mawalang kwentang asawa, napakababang kanilang katayuan. Sumali sila sa raffle ng kumpanya. At nanalo sila ng villa. Kaya siyempre, mari silang tumira doon. Anong raffle iyan? Sasali rin kami. Pasensya na. Tapos na ang aktibidad. Kayo ay mapanghusga sa tao. Manager Wang, sana ay hindi mo ito pagsisihan. Xiaoxue, umalis na tayo. Hindi ako naniniwala na sa isang malaking Haicheng, walang villa na mas mahusay pa sa Binhai Luiyuan. Wow, ang ganda naman nitong villa. Lin Fan, sa atin na ba talaga ang villa na ito? Gusto mo ba? Gusto ko, sobrang gusto ko. Mabuti naman kung gusto mo. Hello, si Butler Lin ba ito? Opo, Young Master, ako nga. Sa wakas tumawag ka na sa akin. Maari mo na bang paniwalaan ang aming pagkatao ngayon? Naniniwala na ako, mukhang napakalakas ng pamilya Lin. Isang villa na nakakahalaga ng ilang daang milyong piso, ibibigay lang agad. Natural lang yan. Ang pamilya Lin ay ang nangungunang pamilya sa Haicheng. Walang sinuman ang makakasalungat sa kagustuhan ng pamilya Lin. Pero, Young Master, kailan ka babalik para bisitahin ang lolo? Nami, Miss Kania. Hintayin muna natin, dito sa akin. Mayroon pa akong kailangang gawin. Ate, nakauwi ka na. Ate, bakit ka mukhang galit? Hindi ba naging mayos ang pagbiling bahay? Grabe, nainis ako. Anong swerte naman ang dumating sa dalawang walang kwentang iyon? Ano bang nangyari talaga? Kasi, nung araw na ito pumunta kami ni Kuya para bumili ng villa, nakita namin ang dalawang walang kwentang sina Chen Shueyao at Lin Fen. Sumali daw sila sa isang raffle. At nanalo silang villa na nakakahalagang 300 milyong piso. Ha? Grabe naman yan. May mas matindi pa. Si Kuya, sinabihan pang hambok na si Boss Wang na wala siyang karapatan. Ano? Si Kuya na may ganoong mataas na posisyon, wala siyang karapatang bilhin ang villa na iyon. Nga, ang mahalaga, tiningnan pa namin ang ilang real estate agencies. Pero, wala kaming nakitang katulad na villa. Nakakainis talaga. Ang babaeng yun na si Chen Shueyao, paano siya nakaroon ng aspeto na mas hihigit pa sa akin?
At huwag kang makalit, may peran ako. Sisiguraduhin kong kusang ibibigay ng 2 iyon ang fila. Linfan, pinapabalik ako ni nanay sa pamilya Chen. Ayos na ba ang problema ko sa pagbabalik sa pamilya Chen? Umuwi na tayo agad. Tara. Lolo, Tay, Nay, nandito na po kami. Nandiyan na pala kayo. Umupo kayo. Sueyao, kaya ka namin pinabalik? Alam mo siguro kung anong dahilan, hindi ba? Mari na ba akong bumalik sa Chen family? Napag. Usapan ko na ito sa lolo mo. Ganito kasi. May batas ang bansa, at may patakaran ang pamilya. Kaya, Ibig sabihin, hindi nangyari. Shueyao, umalis na tayo. sandali, Sueyao, huwag ka munang umalis. Kahit na hindi ito naging matagumpay ngayon, huwag kang mag-alala. Hangga makapagbigay kang malaking kontribusyon sa Chen family, mari ka pa rin bumalik sa angkan ng Chen family. Malaking kontribusyon. Tama. Dahil ang ginawa mo nun, nagdulot ng matinding pinsala sa ating Chen family. Kapag nabayaran mo lang ang pinsalang ito, makakabalik ka muli sa angkan ng Chen family. Kaya, ano ang dapat kong gawin? Sueyao, ang Chen family ay nahaharap sa isang malaking krisis kamakailan. Kung hindi natin malalagpasan ang krisis na ito, malalagot na tayo, ang Chen family. Ma, huwag kang mag-alala. Isa rin akong bahagi ng Chen family. Kapag ang Chen family ay may problema, tiyak na tutulong ako. Sueyao, tunay kang napakabuting anak ni Mama. Ganito kasi. Nabalitaan ko na nanalo kang isang fila sa raffle kahapon. Nakakahalagang 300 milyong piso. Ibig sabihin, ang fila pala namin ang pinupuntirya ninyo. Sinasabi ko sa inyo. Huwag na kayong mangarap. Hoy, ikaw na walang kwentang taga, hatid. Paano mo kausapin ang nanay ko? Tumahimik ka. Sueyao, ganito, ang ating pamilya ay nahaharap ngayon sa isang krisis. Alam kong ikaw ay taos, pusong nakmamalasakit sa Chen family. Hindi mo hahayaang basta na lang bumaksak ang Chen family. Tama. Kailangan na ngayon ang pamilyang Chen family ang 300 milyong piso para sa operasyon. Huwag kang mag-alala, sinabi ng lolo mo, basta handa kang ibigay ang fila para matulungan ang Chen family na malampasan ang krisis na ito. Pumapayag siyang bumalik ka sa angkan ng Chen family? Di daw pa. Ilalagay niya ang pangalan mo sa family tree. Shueyao, huwag kang maniwala sa kanila. Nakapagsimula pa lang tayo ang negosyo. Gusto na agad nilang agawin. Ma, mapakakatiwalaan pa ba kita? Sueyao, ikaw ang anak ko. Kung hindi ka maniniwala sa akin, kanino ka maniniwala? Alam mo pa pala na nanay ka niya. Ngayon lang ako nakakita ngang nanay na ganyan. Linfan. Sueyao, kahit hindi ka maniwala sa akin, dapat maniwala ka sa lolo mo. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo ang lolo mo. Lolo, totoo ba ang sinasabi ni Mama? Kapag isinuko ko ang villa, makakabalik ako sa pamilya Chen at may sama ang pangalan ko sa talaan ng angka ng pamilya Chen? Siempre, totoo iyon. Sige, pumapayak ako. Shueyao, ang talagang gusto ninyo ay tulungan ang pamilya Chen na malampasan ang krisis na ito, hindi ba? Kung gayon, hindi na kailangang ibenta ang fila namin. Ako mismo ang lulutas sa krisis ng pamilya Chen. Ang yabang mo? Ikaw na simpleng utusan. Paano mo malulutas ang ganito kalaking problema? Maliit na krisis lang iyan ng pamilya Chen. Kung makakakuha ako ng kontrata mula sa Zhenghao Group na nakakahalaga ng 100 million, hindi ba iyon ang makalulutas sa krisis ng pamilya Chen? Zhenghao Group, nagpapatawa ka ba? Ang Zhenghao Group ay nakikipagtulungan lang sa pamilya Peng, ang pinakamalaking pamilya sa Haicheng. Para sa maliit na pamilya na tulad natin, gusto pang makakuhang order mula sa Zhenghao Group. Kung mayroon ka sanang 2 mani na kakainin, hindi ka sana nakainom ng ganyan karami. Huwag mong intindihin kung paano ko gagawin. Ang tanong ko lang, kung makakuha ako ng kontrata mula sa Zhenghao Group na nakakahalaga ng 100 million, malulutas ba nito ang krisis ng pamilya Chen? Siyempre, Pero paano kami maniniwala na makakakuha kang kontrata mula sa Zhenghao Group? Pwede tayong makpustahan. Kung matalo ako, kusang, loop kong ibibigay ang fila. Ngunit kung manalo ako, hindi lang dapat ibalik si Sueyao bilang miyembro ng pamilya Chen at may sulat ang pangalan niya sa talaan ng angkan. Kailangan ko rin ang 20%-20% na bahagi ninyo sa pamilya Chen. Linfan, huwag kang maging masyadong mapaksamantala. Ako ba ang mapaksamantala? Tanungin natin ang lahat kung ako ba. Noon itinulak ng pamilya Chen si Sueyao sa kapahamakan, pero tumakas siya sa kasal kaya siya ay itiniwalag sa pamilya. At nadamay pa ang mamagulang niya. Nawala ang 20%-20% na bahagi na orihinal na para sa unang sangay ng pamilya Chen. Ngayon, kung malulutas ko ang napakalaking krisis na ito ang pamilya Chen at hilingin ko na ibalik sa dati ang lahat. Tanong ko, Lolo, labis ba ang hiling ko? Hindi labis.
Sige na, iyan ang napagdesisyonan. Lin Fan, sa tingin mo ba makukuha natin ang kontrata ng Zenghao Group? Huwag kang mag-alala, asawa. Naniniwala akong tiyak na magagawa mo iyan. Naalala ko, may kilala akong manager sa Zenghao Group. Subukan ko kayang kausapin siya bukas. Sasamahan kita. Zia. Kung gayon, papasok na ako. Laban lang, bibilhan kitang milk tea. Hihintayin ko ang pagbabalik mong panalo. Hello, young master. Gusto kong makuha ni Shueyao ang ordeng Zengmao Group. Maayos ba ang kontrata? Walang problema. Young master, maliit na bagay lang iyan. Ayusin ko kaagad. Ang Zengmao Group ay isa rin sa mga arian ng Lin family. Kung gugustuhin niyo, young master, maaari kayong maging chairman ng Zengmao Group anumang oras. At si Shueyao ay umasa pa rin sa Chen family. Gusto kong makita niya ang tunay na kulay ng mga members of the Chen family. Kaya hindi ko pa maaring ibunyag ang aking pagkatao ngayon. Alam mo na ba ang gagawin mo? Walang problema. Walang problema. Huwag kang mag-alala, young master. Walang magiging problema. Hello, hinahanap ko si Manager Wang Nio. May appointment ka ba? Sino ka? Ikaw si Wu Yue, tama ba? Ako si Chen Shueyao, ang ate ni Chen Shui. Nagkikita na tayo dati. Chen Shueyao? Chen Shueyao, naalala ko na, ikaw yung tinawil na anak ng Chen family. Tama ba? Bakit mo naman nasasabihan? Nasaan na ang walang kwenta mong asawa? Bakit hindi siya sumama? Nagtatrabaho ba siya para sa iba? Wu Yue, wala naman tayong galit sa isa't isa, hindi ba? Wala naman. Kung gayon, bakit mo sinasabihan? Ano bang? Sinasabi ko, hindi ba tinakwil ka Chen family at ang asawa mo ay walang kwentang asawa, hindi ba? Ikaw. Tingnan mo nga yung kalunos-lunos mong itsura. Gusto mo pang gamitin si Chen Sue para makipagkaibigan sa akin. Talaga bang karapat? Dapat ka? Aling mata mo ang nakakita na nakikipagkaibigan ako sa iyo? Wala akong oras na makipagtalo sa iyo ngayon. Pakihanap si Manager Wang ng departamento niyo. May appointment na ako kahapon. Ska, utusan mo ako, ha? Bakit naman kita susundin? Hindi ko alam kung bakit ka ganyan laban sa akin. Ngunit nandito ako ngayon para makipag-usap kay Manager Wang tungkol sa proyekto. At mayroon akong appointment. Kung dahil sa iyong personal na galit, maantala ang trabahong boss, huwag mo akong sisihin kapag natanggal ka sa trabaho. Anong kooperasyon ang usapan ninyo ni Manager Wang para ba iyan sa kontratang order? Tama. Talagang ang uri mo ang gusto ni Manager Wang. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa ba malinaw ang ibig kong sabihin? Lahat tayo ay mamatatanda. Hindi na kailangan pang makunwari. Ngunit nakakalungkot lang na ang Chen Shueyao na matapang na tumakas sa kasal nun ay kailangan na ngayong ipakbili ang sarili para mabuhay. Wu Yue, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Kailan ko ipinagbili ang sarili ko? Nakikipanegosyo lang ako kay Manager Wang. Chen Shueyao, ayaw kong marinig ang sinabi mong iyan. Lahat tayo ay naghahanap buhay. Anong masama sa pagawangam, mga bagay na labag sa kaloban, pero ikaw, ginawa mo na, ayaw mo pang aminin, at gusto mo pang magpanggap na banal, nakakatawa talaga iyan. Bakit ko aminin kung hindi ko ginawa? Naktatamad, tamaran ka pa rin. Sino ba si Manager Wang? Bakit kaniya tutulungan? Dahil sa iyo, ang tinapon ng pamilyang Chen? O dahil mas mura ang bayad sa asawa mo kapag inutusan? Akala mo ba lahat ng tao ay kasing sakim ninyo? Na mapangmata sa kapwa? Kung ganun, sino naman sa tingin mo si Manager Wang? Makaibigan kami ni Manager Wang nung high school. Maganda ang aming samahan talaga. At isa siyang taong may pagpapahalaga sa damdamin at katapatan. Naniniwala akong titingnan niya ang aming nakaraang pagkakaibigan. At handa siyang tulungan ako. Chen Shueyao, hindi ko alam kung tatawagin ba kitang inosente o tanga. Sige, tatawagan ko siya ngayon para makita mo kung sino talaga ang tinatawag mong kaibigan. Hello, Manager Wang. May isang taong nangangalang Chen Shueyao sa lobby. May appointment daw siya sa inyo. Oh, bababa na ako agad. Ang taong hinahanap mo, tinawag ko na, tingnan lang natin kung anong ipapakita mo kay Manager Wang para makipag-negosasyon. Hindi mo na kailangang alalahanin yun. Shueyao, dumating ka na. Narinig kong nakasakit ka noong nakaraang araw.
gusto kitang puntahan, pero sobrang abala talaga ako at walang oras. Nawala mo papala. Ang isang lumang kaeskwela ay mas mabuti kaysa sa maraming tao ngayon? Sueyaw, ikaw talaga ang muse ng school natin. Makakalimutan ko na ang lahat, huwag lang ikaw. Kuya, Wang, sabi mo bibili ka ng cellphone para sa kanya. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin binibili. Aray, Xiaoyue, sobrang abala talaga si Kuya Wang nitong nakaraan. Sa susunod na lang, talagang sa susunod na lang mangyayari. Manager Wang, nandito ako ngayon dahil may gusto akong hingin na tulong mo. Pwede ba tayong pumunta sa opisina mo para mag-usap? Sueyaw, hindi mo na kailangang maging formal. Magkakaibigan, tayo sa kolehiyo. Tawagin mo lang akong Kuya Wang tulad ni Xiaoyue. Ha? Kuya Wang, hindi ba masyadong nakakahiya na dito tayo mag-usap? Sueyaw, pumayat ka. At mukhang haggard ka rin. Naalala ko noon, ikaw ang napakakislap at sikat na musin ng school natin. Napakaraming lalaki sa eskwela ang may gusto sa iyo. Isa lang akong mahirap na lalaki. Lihim kitang hinahangaan, pero hindi ko kayang sabihin. Kuya Wang, usapan muna natin ang negosyo. Makwentuhan na lang tayo pagkatapos nating usap tungkol doon sa negosyo. Haha, hindi mo ba? Nakikita na sobrang excited ako nang makita ko ang ating diyosa. Huwag kang mag-alala, kung may kailangan kang tulong, sabihin mo lang, hanggat kaya kong gawin, walang duda gagawin ko. Kung gayon, Kuya Wang, mari mo bang ibigay sa akin ang order ng Tengfei Group? Ang pamilya Chen ay may pinagdadaan ng problema kamakailan at kailangan namin ng 100,100,000 order upang maalis ang krisis ng pamilya. Ska, iniwan ka ng pamilya Chen? Bakit ka pa na? Alala sa mabagay-bagay ng pamilya Chen? Pero isa pa rin akong miyembro ng pamilya Chen. Paano ko hahayaang manahimik na lang ako kapag may problema ang pamilya? Dahil hindi lahat ay katulad mong walang puso at malamig. Tinatawanan ko lang ang pagiging mapangarapin mo. Ikaw na isang inabando ng babay ng pamilya Chen. May mukha ka pa bang alala tungkol sa pamilya Chen? Alisin mo ang maruming mong kamay. Huwag mo akong ituro. Kahit pa ang pinunong pamilya Chen ang dumating, hindi sila karapat. Dapat makipaktulungan sa aming Zenghao Group. Sino ka ba? Tama na. Huwag na kayong mag-ingay. Shueyao, si Shueyue ay may punto rin naman sa sinasabi niya. Kami sa Zenghao Group, karaniwan ay nakikipaktulungan lamang sa pinakamalalaking pamilya. Medyo mahina pa rin ang pamilya Chen ninyo. Dada pa riyan, sa posisyon mo ngayon, hindi mo talaga kayang kumatawan sa pamilya Chen. Wala na ba kaming pag-asa? Ito ay, kung iba ang dumating, talagang walang pek-asa, pero iba ka. Bagamat wala pa kaming kasaysayan ng pakikipaktulungan sa pamilya Chen, ang 100,000,000 order na ito para sa amin ay parang maliit na bagay lang, wala lang yan. Ako, bilang manager ng departamento ng marketing, mayroon pa rin akong ganoong kapangyarihan. Ibig sabihin, handa kang tulungan ang pamilya Chen namin? Haha, siyempre, walang problema. Dahil makababata tayo. Sino pa ang tutulungan ko kundi ikaw? Maraming salamat sa iyo, matandang kaklase. Salamat. Ang pagtulong sa iyo ay walang problema, pero kailangan mong magbigay ng kapalit. Anong kapalit? Napakasimple lang, kailangan mo lang samahan si Wang Ge sa loob ng ilang araw. Bakit ka ganyan? Shueyao, tayong lahat, hindi na tayo mga estudyante. Kapag humihingi ka ng pabor, kailangan mong magbayad ng anumang kapalit, hindi ba? Saka, maliban sa katawan mong ito, ano pa ang mayroon ka? Manager Wang, sa liwanag ng araw, huwag kang sumobra. Punyeto! Hayop ka! Inisip mo pa rin na ikaw ang campus queen. Manager Wang, hindi ko talaga inasahan na pagkatapos ng maraming taon, nagbago ka para maging ganitong uri ng tao. Ayan, Sueyaw. Tingnan mo ang mukha mo. Maganda pa rin kagaya ng mga taon na iyon. Pero kailangan mong maunawaan. Ikaw ngayon ang humihingi ng pabor sa akin. Ako si Chen Shueyao. Kahit magutom pa ako, hindi ko ipagbibili ang sarili ko. Kalimutan mo na yan. Sige, matapang ka. Gusto ko yan, haha? Bitawan mo ako, bitawan mo ako, bitawan mo ako. Shueyao, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Pio. Mabuti at ayos ka lang. Binastos ka ba NJ lalaking iyon? Hindi, Linfan. Umalis na lang muna tayo. Hindi maaari. Ang asawa kong si Linfan ay ako lang ang pwedeng abuso. Anong kamay ang ginamit niya para saktan ka? Lumpuhin ko siya. Ikaw na tinapong NH pamilya Chen, mabanggong aso na utusan, napakababa NH yung estado, pero ang laki NH boses mo. Sino ka naman? Inabuso mo rin ba si Shueyao? Ano kung inabuso ko? Kung may lakas ka, saktan mo ako. Sa tagal ko nang nabubuhay,
Ngayon ko lang talaga narinig ang ganitong kahilingan. Ikaw na tinapon ng pamilya Chen? Ikaw! Bastos na bata, anong balak mong gawin? Alam mo ba kung anong lugar ito? Siyempre alam ko. Ang Ganghao Group, hindi pa. Alam mo pala, na mamataas ka pa. Naahanap ka ba talaga ng kamatayan? Hindi ka makakalabas sa NG Pinto na iton gayon? Maniwala ka? Hindi lang alam ko kung nasaan ako. Alam ko ring nang akit kang babay sa harap ng maraming tao. Ano ngayon kung Ganghao Group ito? Hindi naman siguro kayo pwedeng gumawa ng kahit ano, hindi ba? Heto na lang, tawagin natin ang matagapagpatupad ng batas at pakinggan natin kung ano ang kanilang sasabihin. Guardia! Nasaan ang guardia? Nasaan kayo? Nandito po, Manager Wang. Anong Itong nangyayari? bastos na bata ay nanggugulo dito. Dapin ninyo siya at ikulong sa madilim na silid. Masusunod po. Bitawan niyo ako. Ang Ganghao Group ay talagang gumagawa ng kahit ano. Tumahimik ka. Ikaw na mabangong aso na utusan. Nagawa mo akong saktan. Naghahanap ka talaga ng iyong kamatayan. Wu Yue, huwag kang masyadong lumampas. Gaga ka? Babalikan kita mamaya! Makininig ka, bata. Isa ka lang bahong aso na utusan. Puro basura ka lang. Isang duka. Habang ako ang manager ng Ganghao Group, sa harap ko, wala kang magagawa kundi ang walang silbing galit. Ano pa ba ang kaya mong gawin? Manager Wang, tama ba? Sana sa sandaling dumating ang inyong CEO mamaya. Mayabang ka pa rin. Sinasabi mo bang kilala mo ang bago naming CEO? Haha, hindi ko pa nga nakikita ang bago naming CEO. Paano mo siya nakilala? Kuya Wang, hindi kaya naloko ang asong utusan na iyan. Ay baka nga. Alam mo, ang scammer ngayon, maraming panloloko. Nakpapanggap na CEO, maraming mayaman ang nambibiktima. Pero tanging-tanga lang na tulad niya ang maloloko. Tama, ang mataong hangal at mahirap na tulad niya, ang pinakamadaling maloko. Araw-araw nangangarap ng gising. Sa huli, wala namang napala. Security, kalat ka rin niyo siya palabas. Opo. Tigo. Tijo! Sino ba kayo? At anong ginagawa ninyo rito? Ako si Manager Wang ng Marketing Department ng Ganghao Group. Sino naman kayo? Ako ang bagong presidente ng Ganghao Group. Tinatanong kita, anong nangyayari dito? Bagong presidente? Pero sa pagkakaalala ko, bukas pa ang simula ng panunungkulan ng ating presidente. Anong patunay mo? Ako ang sekretarya ng presidente. Ito ang kanyang appointment paper at ID. May tanong ka pa ba? Kumusta, presidente? Kumusta, presidente? Sige na, ayoko nang magsalita pang marami. Isa lang ang itatanong ko sa iyo, anong nangyayari dito? Ang bastos na lalaking ito ay nanggugulo sa aming kumpanya, kaya pinahuhuli ko siya sa gwardiya. Ganun ba? Opo, ganun na po. Hindi ganun. Manahimik, presidente. Ang babaeng ito at ang lalaking ito ay makasabwat. Sabay silang nanggugulo sa ating kumpanya, kaya pinahuhuli ko sila sa gwardiya. Dalhin ninyo siya. Teka muna. Huli na itong tanong ko sa iyo. Talaga bang ganyan ang nangyari? Talagang ganyan nga. Tatanungin kita. Totoo ba ang masinasabi ni Manager Wang? Opo. Mabuti. Sekretarya, sibakin mo silang lahat at ipagbigay alam sa buong asosasyon ng industriya ng High City na blacklist sila kapag may naghire pa sa kanila. Ito ay pakikipag-away sa Ganghao Group. Masusunod po. Director Lin? Huwag po, Director Lin. Ano po ba ang ginawa naming mali? Sabihin niyo po, itatama ko. Huwag, niyo po akong sibakin. Director Ling, ako po. Ang mga magulang ko ay nakaratay sa kama dahil sa sakit. Kung wala po akong trabaho, paano po sila mabubuhay? Pakiusapo, Director Lin, pakiusapo. Ikaw si Manager Wang, tama. Binigyan na kita ng maraming pagkakataon pero hindi mo ito sinunggaban. Ang taong tulad mo, mananatili lamang dito para magbigay. Dungis sa Ganghao Group, magkatauhan. Ilabas ninyo siya. Opo. Director Lin, huwag po, Director Lin. Director Lin, huwag po, Director Lin. Tungkol naman sa iyo, binigyan din kita nga maraming pagkakataon. Ngunit sa huli pinili mo paring magtago kasama si Manager Wang. Sekretarya, imbestigahan mo. Kung totoo ang sinasabi niya, ang Ganghao Group ang sasagot sa pagpapagamot ng kanyang magulang. Kung hindi naman, paalisin ang buong pamilya mula sa High City. Masusunod. Dawhing. Hanggang kailan ninyo balak pigilan ang bisita? Kahit sumunod kayo sa utos ni Manager Wang,
Ngunit wala kayong pakilala sa tama, at tinutulungan ninyo ang masama. Paparusahan ko kayo ng 3 buwan na pakmimina. Kung maganda ang ipapakita ninyo, makakabalik na kayo. Salamat, Mr. Lin. Salamat, Mr. Lin. Sana ipatawarin na ninyo ako. Buong puso akong humihingi ng paumanhin. Hindi maganda ang pamamahala ng aming Zeng Hao Group upang ipahayag ang aking pahingi ng paumanhin, kaya kong pumayag sa isa ninyong kondisyon. Magandang araw, Mr. Lin, ang asawa ko ang pupunta sa Zeng Hao Group para ayos ng bagay. Wala akong kinalaman dito, kayo na po ang makipag-usap sa kanya tungkol sa anumang bagay. Madam, sige lang po at sabihin ninyo ang inyong kondisyon. Sisikapin ng aming Zeng Hao Group na matugunan ito. Talaga bang kahit ano pwede? Siyempre, hanggat nasa abot, kaya lang ng tao, walang hindi kayang gawin ang Zeng Hao Group ko. Kung gayon, gusto ko ang kontrata ngang order na 100 million mula sa Zeng Hao Group. Pwede ba? Walang problema. Pero hindi ba masyadong maliit ang 100 million? Gusto mo bang dagdagan natin ito hanggang 500 million? Napakagaling naman. Kung gayon, madam, usapan natin ito sa opisina. Pwede. Kalihim, ihanda ang kontrata ngang order. Masusunod po. Sueyaw, kumusta na ang ayos ngam bagay? Siyempre, naayos na. Napakabuti talaga ni Mr. Lin. Agad siyang nagbigay ng order project na 500 million. Hayes, ang asawa ko kasi talaga ang may malaking karisma. Hello? Sige, alam ko na. Napakaganda. Sabi ni Lolo Lin Fan, alam niya na ang lahat at ibibigay niya talaga sa akin ang posisyon bilang pinuno ng pamilya. Mula nang nakilala kita, pakiramdam ko, naging mas masaya ang buong buhay ko. Magayenu. Ngayong araw, sa ilalim ng samang pagpapatunay ng lahat ng malalaking pamilya sa Haicheng, inianunsyo ko na ang pamilya Chen at Zeng Hao Group ay formal ng naging estratehikong kasosyo. Ang tagumpay na itong kooperasyon sa Zeng Hao Group ay dapat ipagpasalamat sa aking apong si Chen Shuiyao at sa aking manugang na si Lin Fan. Umakyat na sila sa entablado. Shuiyao, ilang taon kang nahirap. Kasalanang ito, Lolo. Ngayon, inianunsyo ko na formal nang babalik si Chen Shuiyao sa pamilya at ang kanyang pangalan ay babalik na sa talaan ng pamilya. Salamat, Lolo. Napakahusay na bata! Dati ay dahil lamang sa pagiging mapaglihim ng lolo, maraming bagay ang hindi ko nakikita ng malinaw. Kaya kayo ay napahamak. Lolo, hindi po iyon pagiging mapaglihim, kundi kayo ay nabulak lamang ng iba. Sa tingin ko, ang nga taong nagbulak sa inyo ay dapat ding parusahan. Tama ka. Chen Shu, Chen Tong, lumapit kayo at tanggapin ang nararapat na parusa. Lolo, kami. Dahil sa nakaraang madaling paniniwala sa inyong mga kasinungalingan, nakirap sila, nararapat lamang na parusahan kayo ngayon. Itatapon kayo sa hangganan sa loop ng 5 taon. May sasabihin pa ba kayo? Wala po. Susunod po ako sa utos NG Pinuno NG Pamilya. Mabuti. Bumaba na kayo. Mga Ginoo, inianunsyo ko, ang selebrasyon ng tagumpay ay nagsisimula na ngayon.